Hindi ka bulag. Ang asawa mo ang may nilalagay sa pagkain mo. Iyan ang sinabi ng batang kalye sa mayamang lalaki. Naglalakad si Alejandro Alex Santos sa plaza ng munting lungsod sa baybayin ng Dumaguete, kung saan 15 taon na siyang naninirahan. Nakaagbay siya sa bisik ng kanyang asawang si Luisa. Hindi na itatago ng kanyang maitim na salamin ang kalituhang bumabalot. Sa kanyang isip nitong nakaraang buwan, nang unti-unting lumabo ang kanyang paningin sa misteryosong paraan na nagiwan sa mga doktor na walang mahanap na kasagutan. Sa isa sa kanilang magapaglalakad sa umaga, naramdaman niya ang isang mali at malambot na kamay na dahan-dahang dapo sa kanyang noo. Isang batang babae na hindi higit sa 10 taong gulang na may suot na kupas na lilang sweatshirt ang lumapit ng tahimik. Hindi po kayo nakakakita ng mayos, di ba? Tanong ng bata sa isang tinig na mainin ngunit may paninandigan. Natigilan si Alex sa gula. Agad na humarang si Luisa sa pagitan nila na may pilit na ngiti sa malabi. Pasensya na, iho. Nene, ngunit ang asawa ko ay sumasay lalim sa isang gamutan at hindi siya pwedeng istorbohin, sabi ni Luisa habang pilit na inilalayo ang bata, ngunit hindi natitinak ang maliit na babae. Ang kanyang mga brown na mata ay nakatitig sa mga mata ni Alex nang may tindi na nagpabagabag sa kanya. Hindi ka bulak, bulong ang bata. Sapat lang ang hina para siya lamang ang makarinig. Ang asawa mo ang may nilalagay sa pagkain mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex. Ang masalita ng bata ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip tulad ng kulok sa maaliwalas na araw. Si Luisa, na hindi narinig ng mayos ang sinabi, ay hinila ang bisik ng kanyang asawa. Halika na, Alex. Huwag nating pansinin ang batang kalye na yan, pera lang ang gusto niyan. Ngunit pumiglas si Alex sandali, lumingon sa likod. Nanatili doon ang bata. Pinagmamasdan sila na may seryosong mukha na hindi angkop sa kanyang edad. May kakaiba sa kanyang mata na hindi niya kayang balewalain isang nakakabagabag na katotohanan na nagpwestong pagdududa sa lahat ng kanyang nalalaman. Nang gabing iyon, kumain si Alex na walang gaanong gana. Palihim niyang pinagmasdan si Luisa habang inihahanda ang kanyang plato. Isinaserve ang kanyang espesyal na herbal juice na palaging sinasabi ni Luisa na mahalaga para sa kanyang pagaling. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, binigyan niya ng pansin ang bahagyang, mapait na lasa na palagi niyang inisip na dahil lamang sa gamot. Halos hindi mo ginalaw ang pagkain mo, mahal, puna ni Luisa habang tumatabi sa kanya sa hapong gawa sa narra. Kailangan mong kumain ng maayos para mabilis kang lumakas. Wala akong masyadong gana ngayon, sagot ni Alex sabay tula sa plato palayo. Mapilit si Luisa tulad ng dati, ngunit nanatiling matatak si Alex. Noong madaling araw, may kakaibang nangyari. Tila mas naging malinaw ang kanyang paningin kumpara sa manakaraang linggo. Malinaw niyang nabasa ang mga numero sa digital clock nang hindi nahihirapan. Kinaumagahan, nakaramdam si Alex ng linaw na pag-isip na matagal na niyang hindi nararanasan. Sa almusal, nakpanggap siyang ininom ang buong juice na inihanda ni Luisa, ngunit ang totoo ay itinapon niya ang kalahati nito sa paso nga lamang pako nang pumunta si Luisa sa kusina para kumuha ng sukal. Sa parke, muling lumitaw ang parehong batang babay. Sa pagkakataong ito, binigyang pansin ni Alex ang madetalye na binalewala niya noon. Malit siya at payat, ngunit malinis at mayos ang kanyang buhok. Ang kanyang damit, bagaman simple, ay nasa mabuting kalagayan. Hindi siya mukhang batang tuluyang pinabayaan sa kalye. Alam ko pong babalik kayo, sabi ng bata. Papalapit ng lumayo si Luisa para sumagot ng isang tawag. Paano mo nalaman ang tungkol sa pagkain ko? Tanong ni Alex habang pinabababa ang kanyang boses. Dahil nakikita ko po ang lahat. Nakatira ako malapit dito at palagi kong pinagmamasdan ang mataw. Ang asawa ninyo ay pumupunta sa isang maliit na botika sa kabilang panig ng lungsod. Linggo-linggo siyang nagbabayad ng cash at hindi niya kailanman ginagamit ang botika na malapit sa bahay ninyo. Nakaramdam si Alex nukilabot. Nagpatuloy ang bata. Jasmine po ang pangalan ko. Mimay na lang para sa marami. Dati po akong naglalaro sa parkang ito nung mas bata pa ako. Bago, huminto siya at tumingin sa lupa. Bago ko nawala ang aking mamagulang. Ngayon, nakatira ako sa aking tia Letty. Ngunit marami siyang trabaho. Madalas akong mag-isa kaya natuto akong magmasid sa mga tao. Minamahal kong tagapakinig, kung nagugustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at higit sa lahat, mag-subscribe sa channel. Napakalaking tulong po niyan para sa aming nagsisimula pa lamang. Ngayon, pagpapatuloy natin.
Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong ni Alex na litong-lito. Dahil nakita ko po ang tatay ko na dumaan sa ganyan. Inaalagaan siya ng nanay ko noong nakasakit siya. Ngunit nalaman ko kalaunan na nagsisinungaling siya tungkol sa mga gamot. Gusto niyang makuha ang pera sa insurance. Naramdaman ni Alex na tila umikot ang mundo. Ang tapat at masakit na katotohanan ng bata ay bumasak sa lahat ng kanyang depensa. Sinasabi mo bang ang asawa ko? Hindi niya ako totoong mahal. Sabat ni Mimay na may kalungkutang hindi dapat taglayin ng isang bata. Nakikita ko po kung paano kaniya tingnan kapag akala niya walang nakakakita. Hindi yun pag-ibig, iba yun. Bumalik si Luisa mula sa kanyang tawag at mabilis na lumayo si Mimay. Ngunit bago yon ay bumulong muna ito. Tingnan ninyo po kung ano ang ginagawa niya kapag akala niya ay tulog na kayo. Nang gabing iyon, nagpanggap si Alex na nakatulog ng maaga. Noong bandang alas 11 gabi, narinig niya itong bumangon ng tahimik. Sa pamamagitan ng kanyang bahagyang nakabukas na mata, nakita niya itong kinuha ang telepono at lumabas sa balkonahe. Narinig niya ang ilang bahagi ng usapan. Mukhang mahinala siya. Hindi pa pwedeng huminto. Kailangang dahan-dahan. Naramdaman ni Alex ang pagkulo ng kanyang dugo. Ang bawat salita ay nagpapatunay sa kanyang pinakamasamang pangamba. Bumalik si Luisa pagkalipas ng ilang minuto at sinasek kung tulog pa siya sa pamamagitan ng marahang pagpindot sa kanyang balikat. Kinontrol niya ang kanyang pahinga upang mapanatili ang pagpapanggap. Kinaumagahan, nagpasya si Alex na mag-imbestiga sa sarili niyang paraan. Kinansala niya ang kanyang mapulong sa trabaho at, nang walang pasabi kay Luisa, nagmaneho siya papunta sa botika na binanggit ni Mimay. Ito ay isang maliit na tindahan sa isang liblib na barangay sa labas ng lungsod, eksaktong lugar kung saan pupunta ang isang tao kung nais nito ng lihim. Ang parmasyutiko, isang matandang lalaki na may kulay abo na bigote, ay nagatubili noong una. Ngunit nang banggitin ni Alex ang pangalan ni Luisa at ilarawan ang hitsura nito, kitang-kita ang pagkabalisa sa mukhang lalaki. Senyor, maaari ko lamang pong talakayin ang tungkol sa mga reseta sa mismong pasyente. Sabi nito habang iniwasan ang tingin ni Alex. Ako ang pasyente, sagot ni Alex sabay tanggal ng kanyang maitim na salamin. At may karapatan akong malaman kung ano ang binibili nga aking asawa gamit ang aking pangalan. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Kinakabahang ginalaw ng parmasyutiko ang ilang papel sa likod ng counter bago bumulong. Sinabi niya pong hindi kayo makakapunta ng personal dahil sa kondisyon ng inyong paningin. Nakaramdam si Alex ng matinding galit at pagkasuka ng sabay. Anong uri ng gamot ang binibili niya? Ito po ay ma-espesyal na patak sa mata na nagiging sanhingang pansamantalang iritasyon at paglabo. Sinabi niya pong ito ay para sa isang alternatibong gamutan na inirekomenda ng doktor upang pasiglahin ang inyong pagaling. Ang kasinungalingan ay napaka-absurdo na muntik ng matawa si Alex. Muntik na. Sa halip, naramdaman niya ang isang malalim na kawalan sa kanyang dibdib. Kailan pa siya nagsimulang bumili ng mapatak na iyon? 4 na buwan na po, senyor. Eksaktong kung kailan nagsimula ang kanyang makaproblema sa paningin. Nagmaneho si Alex pauwi na parang isang robot. Pinoproseso ang kanyang isip ang impormasyon sa mekanikal na paraan. Sinusubukang maunawaan kung paano siya naging napaka-uto-uto. Si Luisa, ang babaeng pinakasalan niya, 8 taon na ang nakakaraan. Ang taong pinakakatiwalaan niya sa mundo ay unti-unti siyang nilalason ng sistematiko. Pagkarating sa bahay, natagpuan niya si Luisa sa kusina na inihahanda ang kanyang espesyal na tanghalian. Ngumiti ito ng may pagmamahal nang makita siyang pumasok. Maaga kang umuwi ngayon, mahal. Kumusta ang mata mo? Medyo bumubuti na? Pagsisinungaling ni Alex habang pinagmamasdan ang bawat galaw nito gamit ang mga bagong mata. Mabuti naman gumagana ang gamutan. Inihanda ko ang paborito mong juice. Tinanggap ni Alex ang baso, inilapit sa kanyang ngalabi, ngunit hindi uminom. Luisa, mahal mo ba ako? Nabigla ito sa tanong. Huminto si Luisa, hawak ang kutsara, at tinignan siya na may ekspresyong hindi pa niya nakikita kailanman. Sa isang iglap, nakita ni Alex ang isang malamig at kalkuladong tingin sa mata nito. Siyempre naman, mahal kita, Alex. Napakagrabeng tanong niyan. Mabilis siyang nakabawi. Bumalik sa kanyang mainit na ngiti. Inumin mo na ang juice bago lumamig. Nagpanggap si Alex na ininom ang likido, ngunit ang totoo ay pinanatili niya ito sa kanyang bibig at pumunta sa banyo kung saan niya ito idinura sa lababo.
Ang mapait na lasa ay nanatili sa kanyang dila bilang paalala ng kataksilan. Nang hapong iyon, bumalik siya sa plaza ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Halos agad na lumitaw si Mimay na tila ba hinihintay siya nito. Nalaman ninyo na po, di ba? Tanong nito habang tumatabi sa kanya sa bench. Paano mo nalaman? Ang tiya ko po ay nagtatrabaho malapit sa botika sa sentro. Sinabi niya sa akin na nagtanong ang asawa ninyo ilang buwan na ang nakakaraan tungkol sa magamot sa mata, ngunit ang matanong niya ay kakaiba. Gusto niyang malaman ang tungkol sa mga bagay na nagpapalala ng paningin, hindi nagpapabuti. Ipinikit ni Alex ang kanyang mata habang nararamdaman ang bigat ng katotohanan. Bakit mo ako tinulungan, Mimay? Dahil walang tumulong sa akin nung kailangan itong tatay ko at dahil nag-atubili siya habang sinisipa ang isang maliit na bato sa lupa. Dahil mukha po kayong mabuting tatay, hindi katulad ng ibang mayayamang lalaki na dumadaan dito. Ang kasimplihan ng sagot ay nagpagalaw sa damdamin ni Alex sa hindi inaasahang paraan. Ang batang ito, na nawalan ng labis, ay sinusubukang protektahan siya mula sa katulad na sakit. Mimay, saan ka ba talaga nakatira? Kasama ko po ang aking tia Leti. Naglilinis siya sa iba't ibang lugar. Marami siyang trabaho, kaya madalas akong mag-isa, kaya pumupunta ako sa plaza. Pinagmasdan ni Alex ang mukha ng bata. May pilit na pagkamature doon, bunga nga mapangyayaring hindi dapat kaharapin ng sinumang bata. Alam bang tiya mo na nakikipag-usap ka sa akin? Hindi po, senyor. Hindi niya po ito magugustuhan. Sinasabi niya pong hindi dapat nakikialam ang mabata sa buhay ng mamatatanda. Ngunit nakialam pa rin ako dahil ito ang tama at dahil tumingin ng direkta si Mimay sa kanya. Minsan, nakikita nga magabata ang nga bagay na hindi, nakikita nga matatanda. Ginugol ni Alex ang natitirang bahagi ng hapon sa pakikipausap kay Mimay, natututo tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang obserbasyon at sa kanyang maagang karunungan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi niya naisip si Luisa o ang kanyang paningin. Naisip niya kung paano nagpakita ang isang bata ang higit na katapatan at tunay na pag-aalaga kaysa sa babaeng kasama niya sa kama. Nang makauwi siya, balisa si Luisa, "Saan ka galing? Nakalala ako." Niyakap siya nito ng napakahigpit. Naglakad-lakad lang, sinusubukang unawain ang mga pagbabago sa aking paningin. At kumusta ang mga mata mo ngayon? Sa katunayan, sa tingin ko ay bumubuti na ang mga ito. Natigilan si Luisa sa pagkakayakap. Naramdaman ni Alex ang tensyon sa mga kalamnan nito. Bumubuti, mabuti naman. Ngunit huwag tayong masyadong maging kampante. Sinabing doktor na maaring may magataas baba ang kondisyon mo. Anong doktor? Luisa? Ang espesyalista. Si Dr. Espino. Naalala mo ba? Pinag-usapan natin siya nung nakaraang linggo. Walang maalala si Alex na anumang usapan tungkol sa sinumang Dr. Espino, isang kasinungalingan na naman na idaragdag sa lumalaking tumpok. Sa hapunan, muli siyang nagpanggap na kinain ang lahat, ngunit palihim na itinapon ang kalahati. Nagpanggap siyang ginamit ang mapata na ipinipilit ni Luisa, ngunit mabilis siyang kumukurap upang maalis ang likido. Kinaumagahan, mas maayos na ang kanyang paningin. Nababasa na niya ang nga dokumento sa trabaho ng walang kahirapan, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming buwan. Napansin ito agad ni Luisa. Mukhang mas gising ka ngayon. Mas mabuti ang pakiramdam ko, sa totoo lang. Siguro ay oras na para dagdagan ang dosis ng gagamot upang mapabilis ang pagaling. Nakaramdam ng kilabot si Alex. Dagdagan ang dosis. Oh, mahal, kung maayos ang pagtugon mo, maaari tayong maging mas agresibo sa gamutan. Ang salitang agresibo ay tumunog ng may masamang kahulugan. Naunawaan ni Alex na natataranta na si Luisa nang makita ang kanyang pagaling. Sa totoo lang, sa tingin ko ay, dapat nating panatilihin kung ano ito ngayon, ayokong biglayin. Nangiwi ang mukha ni Luisa sandali bago bumalik sa kontroladong ekspresyon nito. Siyempre, mas kilala mo ang katawan mo kaysa sa sinuman. Ngunit, nakita ni Alex kung ano talaga ang pumasok sa isip nito. Takot, kawalan ng pag-asa, at isang mas madilim na bagay na mas gusto niyang huwak ng pangalanan. Nang hapong iyon, muli niyang natakpuan si Mimay. Sa pagkakataong ito, may dala ang bata isang maliit na voice recorder na mukhang luma ngunit gumagana pa. Ibinigay po ito sa akin ng tiya ko nung nakasakit ang tatay ko para i-record ang kanyang mausapan sa mga doktor kung sakaling makalimutan niya ang mahahalagang bagay. Bakit ninyo po ito ipinapakita sa akin? Dahil baka kailangan ninyo rin pong i-record ang ilang usapan. Ang mungkahi ay simple,
Ngunit ang maimplikasyon ay napakalaki. Tinignan ni Alex ang maliit na aparato, iniisip ang posibilidad. Mimay, napakatalino mo para sa edad mo, kailangan ko pong maging ganun. Kapag nawalan ka nga magulang ng maaga, natututo kang mag-alaga sa sarili mo. Nakaramdam si Alex ng kirot para sa nawalang kabataan ng bata. Paano namatay ang magulang mo? Nanatiling tahimik si Mimay ng mahabang sandali. Aksidente sa kotse, pero bago iyon, nakasakit ng malubha ang tatay ko. Sinabi nga nanay ko na problema sa puso. Noong huli na lang namin nalaman na hindi iyon totoo. Nagsinungaling ang nanay mo tungkol sa sakit ng tatay mo. Gusto niya pong makuha ang pera sa life insurance, ngunit nang malaman niyang hindi niya ito makukuha ng mag-isa. Huminto si Mimay at lumunok ng malalim. Sinabihan niya po siyang magmaneho ng gabing iyon kahit alam niyang nahihilo ito dahil sa mga pekeng gamot. Naramdaman ni Alex ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang kwento ni Mimay ay mas kakilakilabot pa kaysa sa kanyang inakala. Ikinalulungkot ko, Mimay. Kaya nga po hindi ko hayaang mangyari uli ito, hindi sa inyo. Ang determinasyon sa tinig na bata ay kapwa nakaka-inspire at nakakadurog ng puso. Naunawaan ni Alex na hindi lamang siya tinutulungan ni Mimay, kundi sinubukan nitong itama ang isang kawalang katarungan sa nakaraan. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Alamin ninyo kung bakit ito ginagawa nga asawa ninyo. Dapat may dahilan. Iniwasan ni Alex ang tanong na iyon, ngunit alam niyang tama si Mimay. Hindi kumikilos si Luisa dahil lamang sa labis na kalupitan. Mayroon siyang layunin. May ideya ka ba? Pera, palaging pera, o ibang lalaki. Minsan pareho. Ang malupit na katapatan ni Mimay ay bumaon ng malalim. Nagsimulang isaalang-alang ni Alex ang posibilidad na dati niyang tinatanggihan sa kanyang isip. Mimay, alam mo ba kung ang asawa ko, kung may nakikipakita ba siyang ibang tao? Hindi ko po alam, ngunit maari ko pong alamin. Magaling po akong magmasid ng hindi napapansin. Nagatubili si Alex. Hindi mukhang tama na isali ang isang bata sa isang investigasyon na maaring mapanganib. Ngunit kasali na si Mimay. Pinili niyang sumali. Kung may malaman ka, sabihin mo sa akin, ngunit magingat ka, okay? Palagi naman po, ng gabing iyon, nagpasya si Alex na subukan ang isang teorya. Inanunsyo niya kay Luisa na kailangan niyang bumiyahe para sa trabaho sa loob ng 3 araw upang ayusin ang isang seryosong bagay sa isang mahalagang kliyente. Bumiyahe, Alex? Halos hindi ka pa nga makapagmaneho ng litas. Napakadelikado niyan. Sasakay akong eroplano at magsasama akong isang asistant. Sitang-sita ang pagkabalisa ni Luisa. Sa tingin ko ay hindi magandang ideya yan. Hindi pwedeng maputol ang gamutan mo. 3 araw lang naman, ngunit ang mapatak sa mata, ang mga juice. Pwede ko ba silang dalhin? Alex, pakiusap, pag-isipan mo muna. Pwede ba akong sumama? Hindi, Luisa. Kailangan kong mag-concentrate sa negosyo at may sarili ka ring mga commitments dito. Ang diskusyon ay tumagal buong gabi kung saan ginamit ni Luisa ang lahat ng posibleng argumento upang baguhin ang kanyang isip. Ang pagpilit nito ay hindi katimbang na nagpatunay sa mga hinala ni Alex. Kinaumagahan, nagpanggap siyang umalis patungo sa paliparan, ngunit ang totoo ay nag-check-in siya sa isang hotel sa sentro ng lungsod. Mula doon, binantayan niya ang kanyang sariling bahay at sinubaybayan ang mga kilos ni Luisa. Hindi nagtagal at nakita niya ang nga resulta. Sa unang hapon pa lamang, isang hindi kilalang sasakyan ang huminto sa harap ng kanyang bahay. Isang lalaki na hindi kilala ni Alex ang pumasok at nanatili doon ng ilang oras. Minamahal kong tagapakinig, kung nagugustuhan mo ang kwento, samantalahin ang pagkakataon na iwanan ang iyong like at higit sa lahat, mag-subscribe sa channel. Malaking tulong po ito sa amin na nagsisimula pa lamang. Ngayon, pagpapatuloy natin. Naramdaman ni Alex ang pinahalong galit, lungkot at isang kakaibang ginhawa. Galit para sa kataksilan, lungkot para sa pagtatapos na isang kasal na pinaniwalaan niyang totoo. At ginhawa dahil sa wakas ay mayroon na siyang mga konkretong sagot. Sa ikalawang araw, bumalik ang parehong lalaki. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Alex na mag-imbestiga ng mas malapit. Sinundan niya ang sasakyan nang umalis ito sa kanyang bahay. At natuklasan na patungo ito sa isang klinikang medikal sa lumang bahagi ng lungsod. Dr. Sergio Espino ang nakasulat sa simpleng plaka sa harap ng gusali. Itinala ni Alex ang pangalan at address. Sa ikatlong araw, sa halip na umuwi tulad ng binalak, hinanap ni Alex si Mimay sa parke.
Mabilis itong lumitaw na tila ba naghihintay. At ano po, may nalaman kayo? Tanong nito habang tumatabi sa kanya sa bench. Tama ka, may ibang lalaki nga, tumango si Mimay ng seryoso. Alam ko po, ang mababaeng gumagawa ang ganyang bagay. Palaging may ibang lalaki. Paano mo naging napakatiyak sa mga bagay na ito, Mimay? Bata ka pa lang, dahil nakita ko na po ito dati sa sarili naming bahay, naalala ninyo po, at dahil nagbibigay pansin ako. Iniisip minsan ng mga matatanda na walang naintindihan ang mga bata, kaya nagsasalita at gumagawa sila nga mga bagay sa harap namin. Pinagmasdan ni Alex ang seryosong mukhang bata. Ano pa ang napansin mo sa aking asawa? Hindi po siya mukhang masaya kapag kasama kayo. Mukha siyang naiinip na parang gumagawa ng isang bagay na ayaw niyang gawin. Ang obserbasyon ay masakit na tumpak. Naalala ni Alex ang maliliit na sandali si Luisa na tumitingin sa oras habang nag-usap sila. Bumubuntong hininga kapag humihingi siya ng tulong. Ang ngiting hindi umaabot sa kanyang mamata. Mimay, kailangan kong malaman ang higit patungkol sa lalaking bumibisita sa bahay ko at kung bakit ito ginagawa ni Luisa. Maaari ko pong tulungan kayo. Alam ko kung paano mag-imbestiga ng walang nakakapansin. Nag-atubili na naman si Alex na isama ang bata, ngunit naisip niyang kailangan niya ng isang kakampi. At napatunayan na ni Mimay na mas mapagkakatiwalaan at matalas ang isip kaysa sa maraming matatanda na kanyang kilala. Sige, ngunit mangako ka na mag-ingat ka ng husto. Pangako po. Nang hapong iyon, bumalik si Alex sa bahay. Sinalubong siya ni Luisa ng isang mahigpit na yakap, ngunit napansin niya ang tensyon sa mga kalamnan nito. Ang labis na ginhawa sa tinig nito. Kumusta ang biyahe mo? Mukhang mas mabuti ka na. Naging produktibo ito. At ang paningin ko ay tila bumubuti na nga. Muli, ang halos hindi mapansing panginginig sa mukha ni Luisa. Mabuti naman, ngunit ipagpatuloy natin ang gamutan. Oh, hindi tayo pwedeng makipagsapalaran. Sa hapunan pinakmasdan ni Alex si Luisa gamit ang mga bagong mata. Nakita niya ang nakatagong pagkainip, ang maapalihim na tingin sa telepono, ang paraan kung paano ito mapilit na ipinapainom ang kanyang magamot. Luisa, naging abala ka ba habang wala ako? Hindi naman masyado, yung nga normal na bagay lang. Paglilinis, pamimili, nakipagkita sa ilang kaibigan. Sinong mga kaibigan? Nabigla ito sa tanong. Ang mga dati, si Beatriz, si Sofia. Kilala ni Alex ang mga kaibigan ni Luisa. Alam niyang isang buwan nang nasa ibang bansa si Beatriz at si Sofia ay lumipat na sa ibang probinsya. Nakabalik na pala si Beatriz mula sa kanyang biyahe. Oh, ang ibig kong sabihin nakausap kami sa telepono. Marami pang kasinungalingan. Nakaramdam si Alex ng malalim na kalungkutan nang maunawaan kung gaano kadali para kay Luisa ang magsinungaling sa kanya. Kinaumagahan, natagpuan niya si Mimay sa parke. May impormasyon ito. Nalaman ko po ang pangalan ng lalaki. Si Dr. Sergio Espino nga. Doktor siya, ngunit hindi espesyalista sa mata. Para siyang doktor ngang pamilya. Paano mo nalaman? Sinundan ko po siya sa isang maliit na ospital malapit sa amin. Nagtanong ako sa isang nurse kung sino siya. Namangha si Alex sa inisyatibang bata. Mayroon pa po. Wala siyang suot na singsing sa kasal. At noong umalis siya sa bahay ninyo kahapon, hinalikan siya ngang asawa ninyo sa labi. Napakuyom ang mapalad ni Alex nang hindi sinasadya. Ang malaman ang kataksilan ay isang bagay, ngunit ang makaroon ng gabiswal na detali ay ganap na iba. Ikinalulungkot ko po, Senyor Alex. Hindi mo kasalanan. Mimay, tinutulungan mo akong makita ang katotohanan. May isa pa po, nag-usap sila tungkol sa pera. Nakatago ako malapit sa bintana ng kusina at narinig ko ang bahaging ang usapan nila. Kiling si Alex pasulong. Ano ang eksaktong narinig mo? Sinabi pong asawa ninyo na hindi na sila makakahintay pang matagal at kailangang dahan-dahang bilisan ang plano. Ang lalaki naman ay nag-usap tungkol sa pagkatapos ng diborsyo at paghahati ng maari-arian. Ang masalita ay tumama kay Alex na parang masuntok. Hindi lang ito basta pakikiapid. Ito ay isang detalyadong plano upang sirain ang kanyang buhay at manakaw ang kanyang yaman. Mimay, napakaseryoso nito. Siguro ay oras na para humingi tayo ng tulong sa iba. Anong uring tulong? Nag-isip ng mabuti si Alex. Ayaw pa niyang isali ang mga autoridad. Wala pa siyang sapat na konkretong ebidensya, ngunit kailangan niya ang suporta. May kilala akong pribadong investigador, isang taong maingat. Sa tingin mo ba ay magandang ideya ito? Opo, ngunit habang nahihintay kayo,
maaari ko pa rin pong ipagpatuloy ang pagmamasid. Siyempre. Ngunit, Senyor Alex, okay lang po ba kayo? Ang ibig ko pong sabihin, sa emosyonal na paraan. Ang tanong ng bata ay labis na nagpagalaw sa kanyang damdamin. Isang batang 10 taong gulang ang nag-aalala sa kanyang emosyonal na kapakanan habang ang kanyang asawa na kasama niyang 8 taon ay sinusubukan siyang sirain. Hindi ko alam, Mimay, napakarami nitong dapat iproseso. Naintindihan ko po. Nung nalaman ko ang tungkol sa aking nanay, ganyan din po ako kalito. May galit at lungkot ng sabay. Tumingin si Alex sa bata nang may panibagong pahanga. Hinarap nito ang magataksilan na mas malala pa sa kanya ngunit pinanatili hindi lamang ang katinuan kundi pati na rin ang habag. Paano mo ito nalampasan? Tinulungan akong tiyako at naunawaan ko na hindi ko pwedeng kontrolin ang ginagawa ng ibang tao kundi kung paano lang ako magre-react. Ang simpleng karunungan ni Mimay ay mas nakakapagpalakas ng loob kaysa sa anumang profesional na payo na natanggap ni Alex kailanman. Napaka-special mo, Mimay. Kayo rin po. Kaya nga po sinusubukan ko kayong tulungan. Nang hapong iyon, nakipag-ugnayan si Alex kay Ricardo Rico Mendoza, isang pribadong investigador na ginamit niya taon na ang nakakaraan upang i-verify ang kredibilidad ng ilang empleyado ng kanyang kumpanya. Naging maingat, mahusay at mapagkatiwalaan si Rico. Alex, matagal na panahon na. Ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Bati ni Rico sa maliit na kafe kung saan sila nakita. Rico, kailangan kong imbestigahan mo ang aking asawa. Tumango si Rico ng walang bakas ng gulat. Siya ay isang bihasang profesional. Hinala ng kataksilan. Higit pa doon, sa tingin ko ay kasali siya sa isang planong pinsalain ako. Anong uri ng plano? Ikinuwento ni Alex ang lahat ang mga problema sa paningin, ang mapikeng gamot. Si Dr. Espino ang mausapan tungkol sa pera. Nakinig si Rico ng walang abala habang nagsusulat ng ilang tala paminsan-minsan. Ito ay isang komplikadong sitwasyon, Alex. Kakailanganin kong ilang araw upang makalikom ng matibay na ebidensya. Gaano katagal? 1 linggo, marahil 2, depende sa kilos nila. Rico, kailangan kong maging napakaingat mo. Kung malaman ni Luisa na iniimbestigahan ko siya, naintindihan ko, maari niyang bilisan ang kanyang plano. Huwag kang mag-alala, profesional ako sa bagay na ito. Nakaramdam si Alex ng bahagyang ginhawa dahil sa pagkakaroon ng profesional na tulong, ngunit balisa rin tungkol sa kung ano ang maaring matuklasan ni Rico. Sa mga sumunod na araw, pinanatili niya ang kanyang normal na gawain. Patuloy na nagpapanggap na kinukuha ang mga gamot at patak sa mata. Patuloy na bumubuti ang kanyang paningin, ngunit maingat siyang huwag itong ipakita ng malinaw. Patuloy naman si Mimay sa kanyang mapagmamasid. Sa bawat pakikita nila sa plaza, mayroon siyang bagong impormasyon. Bumisita si Dr. Espino sa bahay 3 beses sa 1 linggo. Lumabas si Luisa ng mag-isa tuwing Huwebes ng hapon, palaging nakasuot ng mas eleganteng damit kaysa sa karaniwan. Nakita silang makasama sa isang restaurant sa kabilang bahagi ng lungsod. Senyor Alex, maaari ko po ba kayong tanungin ng isang bagay? Siyempre, Mimay, mahal ninyo po ba talaga ang inyong asawa? Nabigla siya sa tanong. Bakit mo gustong malaman? Dahil minsan, ang mga tao ay gumagawa ng masasamang bagay kahit na sila ay minamahal. Gusto ko pong intindihin kung bakit. Nag-isip ng mabuti si Alex. Minahal ko siya. Naniwala akong minahal ko siya. Siguro, minahal ko ang taong ipinakita niya, hindi ang kung sino talaga siya. Eksakto po, nagmuni-muni si Mimay sa bagay na iyon sandali. Napakalungkot kapag nagpapanggap ang matao na maging iba sa kung sino talaga sila. Nagpapanggap ka ba na maging iba sa kung sino ka talaga? Mimay, minsan po, nagpapanggap ako na hindi ako nalulungkot. Ngunit iba naman po iyon. Wala naman po akong sinasaktan sa pagpapanggap na iyon. Nakaramdam si Alex ng matinding pagmamahal para sa bata. Ang kanyang emosyonal, napakamatur ay pambihira, lalo na kung isa sa alang-alang ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Mimay, pagkatapos na matapos ang lahat na ito, gusto mo bang ipakilala mo ako sa iyong tiya? Bakit po? Dahil baka matulungan ko kayo sa anumang paraan bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Mukhang hindi naging komportable si Mimay sa ideya. Hindi po masyadong gusto ngang tiya ko ang mamayayamang tao. Sinasabi niya pong gusto lang nilang manamantala. Bakit niya naisip iyon? Dahil nangyari na po ito noon. May mataong naalok ng tulong at pagkatapos ay may hininging kapalit. Masasamang bagay. Naunawaan ni Alex ang pag-iingat
at nagtitiwala ka ba sa akin? Pinakmasdan siya ni Mimay gamit ang kanyang seryosong mata. Opo, kakaiba kayo. Hindi ninyo sinusubukang pahangain ako o bigyan ako nga bagay para magustuhan ninyo ako. Nakikipausap lang kayo sa akin na parang normal akong tao. Normal kang tao, Mimay. Isang napaka-special na tao, ngunit normal. Sa linggong iyon, napansin ni Alex ang magabanayat na pagbabago sa kilos ni Luisa. Mukha itong mas balisa, mas matalas ang pansin sa kanyang maggalaw. Sinasek nito kung talagang ininom niya ang magamot. Ipinipilit nitong samahan siya sa mga appointment na dati niyang pinupuntahan ng mag-isa. Alex, siguro ay oras na para humanap tayo ng ibang espesyalista? Isang taong may higit na karanasan sa mga kasong tulad ng sa iyo. Bumubuti na ang paningin ko. Luisa, bakit natin babaguhin ang gamutan ngayon? Dahil gusto kong siguraduhin na natatanggap mo ang pinakamahusay na pag-aalaga. Naschedule ko na ang isang appointment sa isang pribadong klinika. Bukas na ito. Nakaramdam ngang agarang alarma si Alex. Ano? Si Dr. Sergio Espino ay kilalang kilala. Ang pangalan ay nagpatunay sa pinakamasamang pangamba ni Alex. Sinusubukan ni Luisa na dalhin siya ng direkta sa kasabwat nito. Hindi ako pwede bukas. May mga mahahalagang pulong ako. Alex, mas mahalaga ang kalusugan mo kaysa sa anumang pulong. Maari ko itong i-reschedule sa susunod na linggo. Hindi, ang ibig kong sabihin. Mahirap makakuha ng appointment sa kanya. Hindi natin pwedeng sayangin ang pagkakataong ito. Ang gigil ni Luisa ay nakakatakot. Naunawaan ni Alex na umabot na siya sa isang kritikal na punto. Naghahanda si Luisa na bilisan ang kanyang magaplano sa marahas na paraan. Sige, Luisa, pupunta ako sa appointment. Halatang narelax ito. Ngunit nagpaplano na si Alex ng kanyang susunod na hakbang. Kailangan niyang makipag-usap kina Rico at Mimay sa lalong madaling panahon. Nang hapong iyon, natagpuan niya si Rico sa kanyang opisina. Alex, mabuti at naparito ka. May mahalaga akong impormasyon. Ako rin. Sinusubukan ni Luisa na dalhin ako sa isang appointment kay Dr. Espino bukas. Binuksan ni Rico ang isang folder na puno ng larawan at dokumento. Kung ganun, mas mabuting tingnan mo muna ito. Ipinakita sa mga larawan sina Luisa at Dr. Espino sa iba't ibang intimate na sitwasyon na kahapunan, naglalakad na magkahawak kamay, nakahalikan sa loob ng sasakyan. Ang mga dokumento ay nagbunyag ng mas nakakabagabag pang impormasyon. Hindi si Luisa ang inaakala mong siya, Alex. Ang tunay niyang pangalan ay Luisa Mendoza Macharaeg. 3 beses na siyang nakapag-asawa noon. Naramdaman ni Alex na tila umikot ang mundo. 3 beses. At ang 3 nakaraang asawa ay namatay sa ilalim ng kahina-hinalang kalagayan. Ang isa ay atake sa puso, ang isa ay aksidente sa sasakyan, at ang ikatlo ay biglaang pagkabigong ang bato. Diyos ko, namanan niya ang malalaking kayamanan mula sa kanilang lahat at palaging may isang doktor na kasangkot na nagpapatunay ng likas na sanhing ang kamatayan. Sumandal si Alex sa upuan, sinusubukang iproseso ang impormasyon. Si Dr. Espino ay kasangkot sa hindi bababa sa 2 sa nakaraang kaso. Mayroon silang matagal ng pakikipagsosyo. Rico, ano ang gagawin ko? Sinusubukan niya akong dalhin sa isang appointment sa kanya bukas. Huwag kang pumunta sa anumang paraan. Ayon sa naitatag na pattern, malamang na nagpaplano sila ng isang bagay na marahas. Nakaramdam ng totoong takot si Alex sa unang pagkakataon. Hindi na lamang ito tungkol sa pera o kataksilan. Ang kanyang buhay ay nasa panganib. Kailangan kong ipaalam ito sa iba. Inihahanda ko na ang isang kumpletong file para sa mga autoridad. Ngunit Alex, kailangan mong umalis sa bahay ninyo ngayong gabi. At saan ako pupunta? Hotel, bahay ng mga kaibigan, kahit saang ligtas na lugar. Hanggang sa maresolba natin ito ng opisyal, sumangayon si Alex. Ngunit gusto muna niyang makipagkita kay Mimay sa huling pagkakataon. Kailangan niya itong pasalamatan at ipaliwanag na hindi muna niya ito makikita sa plaza sa loob ng ilang araw. Sa plaza, napansin agad ni Mimay na may mali. Senyor Alex, natatakot po kayo. Mimay. Natuklasan ko na ang sitwasyon ay mas malala pa kaysa sa iniisip natin. Ikinuwento niya ang natuklasan ni Rico habang nilalakpasan ang mas nakakatakot na mga detalye. Gayunpaman, naunawaan pa rin ni Mimay ang bigat ng sitwasyon. Kung ganoon, napakasamang tao po ang asawa ninyo. At nangangahulugan iyon na hindi muna ako makakapunta sa plaza sa loop ng ilang panahon. Hindi ligtas. Mukhang nalungkot si Mimay. Ngunit tumango ng may pag-unawa. Maging maayos po kaya kayo, maging maayos ako. Salamat sa iyo, Mimay.
kung hindi mo ako binalaan. Alam ko pong may mali, hindi binibigyang pansin nangga matatanda ang malilinaw na bagay. Ngumiti si Alex sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Iniligtas mo ako. Alam mo ba iyan? At pinaramdam ninyo po sa akin na mahalaga ako. Wala pang nakikinig sa mga ideya ko nun. Ang mga ideya mo ay may halaga, Mimay. Huwag mo kailanman kalilimutan iyon. Nagpaalam sila sa pamamagitan ng isang yakap. Nangako si Alex na babalik kapag naayos na ang lahat. Nang gabing iyon, tahimik na nagempake si Alex ng isang maliit na bag. Habang naliliho si Luisa, tumawag siya sa isang hotel sa sentro ng lungsod at nakpareserve. Sa hapunan, mas mapagmasid si Luisa, iginigit na kumain siya ng maayos at inumin ang lahat ng kanyang gamot. Bukas ay magiging isang mahalagang araw, Alex. Si Dr. Espino ang pinakamahusay na espesyalista sa rehiyon. Excited na akong makilala mo siya. Aalagaan ka niyang mabuti. Sigurado ako, may kakaibang tono sa paraan ng pagkakasabi nito. Isang katiyakan na higit pa sa normal na tiwalang medikal. Noong bandang 2:00 ng madaling araw, habang mahimbing na natutulog si Luisa, tahimik na lumabas ng bahay si Alex. Dinala lamang niya ang mga mahahalagang bagay at nagmaneho patungo sa hotel. Sa silid, tinawagan niya si Rico. Alex, napakagabi na. Rico, nakaalis na ako sa bahay. Nasa hotel ako. Iyon ang tamang desisyon. Mayroon pa akong karagdagang impormasyon. Ano pa ang nangyari? Si Dr. Espino ay hindi lamang kasabwat. Siya ang utak sa likod ng buong operasyon. Si Luisa ay pain lamang. Mayroon silang network ng nga babae na nangaakit at nagpapakasal sa mga mayayamang lalaki. At si Espino ang nagbibigay ng ma-medical na paraan upang maalis ang mga hadlang. Nakaramdam ngang pagkasuka si Alex. Ilang taon na ang pinatay nila. Inimbestigahan namin ang hindi bababa sa 8 kaso sa nakalipas na 15 taon. Lahat ay mayayamang lalaki, lahat ay may biglayan at hindi may paliwanag na maproblema sa kalusugan. Kailangan kong ipaalam sa mga autoridad ngayon. Nakikipag-ugnayan na ako sa kanila. Bukas ng umaga, kapag nalaman ni Luisa na nawawala ka, babantayan nila ang bawat galaw niya. Pinalipas ni Alex ang gabi ng walang tulog. Pinoproseso ang laki ng kanyang natuklasan. Ang kanyang asawa ay hindi lamang isang infiel na babae, kundi bahagi ng isang sopistikadong kriminal na operasyon. Kinaumagahan, walang humpay ang pagtuno ng kanyang telepono. Si Luisa, halatang natataranta. Alex, nasaan ka? Nagising ako at wala ka rito. Kailangan kong umalis nang maaga upang ayusin ang isang emergency sa trabaho. Anong emergency? Bakit hindi mo ako ginising? Ayaw ko lang na istorbohin ka. Alex, kailangan mong umuwi ngayon. Ang appointment kay Dr. Espino ay sa loob ng 2 oras. Kailangan kong kanselahin iyan. Ang emergency na ito ay abutin ako buong araw. Ang katahimikan sa kabilang linya ay matagal at nakakatense. Alex, hindi ito pwedeng maghintay. Ang kalusugan mo. Mayos ang kalusugan ko. Luisa, sa katunayan, ang paningin ko ay mas mayos na. Isa pang katahimikan. Halos marinig ni Alex ang lumalagong takot sa kabilang linya. Mayos. Paanong maayos? Nakakakita na ako ng malinaw. Mas maayos kaysa sa mga nakaraang buwan. Imposible yan. Kailangan kang suriin ni Dr. Espino agad-agad. Maari itong maging isang mapanganib na sintomas. Kitang-kita ang kawalan ng pag-asa sa tinig nito. Luisa, kailangan ko ng ibaba ito. Alex, huwag mong ibaba. Umuwi ka ngayon. Ibinaba ni Alex ang telepono at agad na pinatay ito. Pakalipas ng 1 oras, tumawag si Rico mula sa ibang numero. Alex, kailangan mong makita ito. Nagita sina Luisa at Espino ngayong umaga. Natataranta na sila. Ano ang ginagawa nila? Nagpaplano silang umalis ng lungsod ngayong hapon. Naramdaman ni Alex ang ginhawa at galit ng sabay. Ginhawa dahil ligtas siya, galit dahil naging napaka-uto-uto niya. Handa na ba ang ma-autoridad? O haharangin sila sa highway? At ang ma-ebidensya? Mayroon tayong lahat ng kailangan natin, mga dokumento, larawan, pahayag, at ang pinakamahalaga, mga sample ng mga gamot na ibinibigay niya sa iyo. Ginugol ni Alex ang araw sa hotel habang naghihintay ang balita. Nung bandang 6:00 ng gabi tumawag si Rico. Tapos na, Alex. Inaresto sila habang sinusubukang umalis ng lungsod. At ngayon, maaari ka nang umuwi, ngunit gusto mo bang makita muna ang kanilang matestimonya? Nag-atubili si Alex. Isang bahagi ng kanyang sarili ang gustong maunawaan ng buo ang nangyari,
ngunit ang isa pang bahagi ay gusto na lamang itong kalimutan. Siguro mamaya na lang, may kailangan muna akong gawin. Nagmaneho siya ng direkta papunta sa plaza. Si Mimay ay nandun pa rin tulad ng dati, nakaupo sa parehong bench. Senyor Alex, okay lang po kayo? Okay ako. Mimay, salamat sa iyo. Ano pong nangyari sa asawa ninyo? Hindi na siya mambubugbog o mananakit ng iba pa. Siya at ang lalaking tumutulong sa kanya ay inaresto na. Tumango si Mimay ng seryoso. Iyon ang tama. Mimay, may alok ako para sa iyo. Anong uri na alok? Lumuhod si Alex upang mapantayan ang mamata ng bata. Gusto kong makilala ang iyong tiya. Nais kong mag-alok ng scholarship para sa iyo sa isang pribadong paaralan at isang mas magandang trabaho para sa iyong tiya kung gusto niya. Tiningnan siya ni Mimay nang may pag-aalinlangan. Bakit po? Dahil iniligtas mo ang buhay ko at dahil karapat-dapat ang lahat na magkaroon ng pagkakataong mabuhay ng mas maayos. At ano pong kapalit? Ang tanong ay nagpapakita ng karunungan ng isang bata na natutunan na walang libre sa buhay. Wala Mimay, walang wala. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas ka at mayroong kang minada oportunidad. Pinagmasdan ni Mimay ang kanyang mukha sa mahabang sandali. Baka hindi po pumayag ang tiya ko. Kung ganun, mag-usap tayo ng makasama. Maari mong ipaliwanag kung paano tayo nagkakilala. At kung hindi siya maniwala sa kwento natin, mayroon tayong ebidensya. Naalala mo, idokumento ang investigador ang lahat. Ngumiti si Mimay sa unang pagkakataon mula nang makilala siya ni Alex. Isang tapat at pambatang ngiti na nagbigay liwanag sa buong mukha nito. Sige po, mag-usap tayo kay Tia Letty. Naglakad sila ng makasama patungo sa simpleng bahay kung saan nakatira si Mimay kasama ang kanyang tiya. Si Leticia ay isang babaeng may 40 taong gulang, may maitim na buhok na nakatali sa likod, at may magamagas-pang na kamay dahil sa mabigat na trabaho. Ang kanyang damit ay malinis ngunit luma, at may bakas ngang kalungkutan sa kanyang mata. Mayos na nagpakilala si Alex at ipinaliwanag ang sitwasyon kay Mimay habang nagdaragdag ng madetalye kung kinakailangan. Nakikinig si Letty nang may lumalaking hindi kapani-paniwala. Sinasabi ninyo pong natuklasan ng pamangkin ko na sinusubukan kayong lasunin ng inyong asawa? Opo ma'am, at salamat sa kanyang katalinuhan at tapang, natuklasan ko ang katotohanan sa tamang panahon. Tiningnan ni Letty si Mimay nang may pinahalong pagmamalaki at pag-aalala. Mimay, totoo ba ito? Opo, tiya, may nakita akong nga kakaibang bagay at nagpasya akong mag-imbestiga. Tulad po ngang palagi ninyong sinasabi na dapat nating tulungan ang matao kapag kaya natin, humarap si Letty kay Alex. At ano naman po ang inaalok ninyong kapalit? Isang buong scholarship para kay Mimay sa pinakamahusay na pribadong paaralan sa lungsod. At kung tatanggapin ninyo po, isang posisyon bilang supervisor ng paglilinis sa aking kumpanya na may maayos na sweldo at lahat ng benepisyo. Bakit ninyo po gagawin iyon? Dahil iniligtas ng pamangkin ninyo ang buhay ko at dahil karapat-dapat kayong dalawa sa mas mabuti kaysa sa patuloy na pakikipaglaban para mabuhay. Nanatiling tahimik si Letty sa mahabang panahon habang pinakmamasdan si Alex ng mabuti. Wala kayong hinihinging kapalit. Wala. Sapat na sa akin ang malaman na ginagawa ko ang tama. At kung magpasya kaming ayaw, namin ng tulong ninyo, kung ganon, igagalang ko ang desisyon ninyo at hindi ko na kayo kailanman muling iistorbohin. Tumingin si Letty kay Mimay na naghihintay ng may pananabik sa sagot na kanyang tiya. Mimay, ano sa tingin mo? Sa tingin ko po ay mabuting tao si Senyor Alex. Tiya, at sa tingin ko ay karapat-dapat tayong makaroon ng mas madaling buhay. Dahan-dahang tumango si Letty. Sige po, tatanggapin namin ang inyong alok, ngunit may makondisyon. Anong makondisyon? Una, kung sa anumang pagkakataon ay maramdaman namin na may iba kayong intensyon, ihihinto namin ang lahat agad-agad. Pangalawa, mananatiling nakatira sa akin si Mimay, gaano man kaganda ang maging buhay niya. Pangatlo, ayaw namin ng limos. Gusto namin ng oportunidad. Kung hindi ako mahusay sa trabaho ko, maari ninyo akong sibakin. Ngumiti si Alex. Tinatanggap ko ang lahat ng kondisyon. Sa katunayan ay iginagalang ko ang nga ito. Sa mga sumunod na buwan, nagbago ng malaki ang buhaying lahat. Mabilis na nakibagay si Mimay sa bagong paaralan. Nagpapakita nga tatanging katalinuhan na nagpahanga sa lahat ng mga guro. Napatunayan naman ni Letty na siya ay isang likas na pinuno na naoorganisa ng koponan ng paglilinis ng may kahusayan na ikinagulat maging ni Alex. Sina Luisa at Dr. Espino ay nahatulan sa maraming kaso, kabilang ang attempted murder at fraud. Ang investigasyon ay nagbunyag ng kanilang pakikilahok sa isang kriminal na network na
nag-operate sa loob ng higit sa isang dekada. Si Alex, na nakalaya mula sa patuloy na manipulasyon, ay muling natuklasan ang mahilig at interes na kanyang napabayaan. Nagsimula siyang gumugol na higit na oras sa mga aktibidad na talagang mahalaga para sa kanya, kabilang ang voluntaryong paggawa sa mga batang nangangailangan. Ang kanyang relasyon kina Mimay at Letty ay nagbago mula sa pasasalamat patungo sa isang tunay na pagkakaibigan. Sila ay naging bahagi ng kanyang buhay sa paraang hindi niya kailanman naranasan kay Luisa, isang mainit at tapat na presensya sa halip na banayad na manipulasyon. Isang taon pagkatapos ng pag-aresto kay Luisa, nag-organisa si Alex ng isang maliit na hapunan para sa kaarawan ni Mimay. Nahanda si Letty ng isang homemade cake at nagdala si Alex ng mamaingat na piniling regalo ng libro, kagamitan sa sining, at isang magandang diary. Para saan po ang diary? Tanong ni Mimay habang binubuksan ang mga walang lamang pahina. Upang isulat mo ang iyong mga obserbasyon tungkol sa mga tao at sa mundo. Mayroon kang mga mahahalagang ideya na karapat-dapat irehistro. Sa tingin ninyo po ba ay magiging interesado ang ibang tao sa aking mga obserbasyon? Siguradong sigurado ako. Ngumiti si Letty nang makitang lumalago ang tiwala ang bata sa sarili. Palaging mapagmasid si Mimay. Noong maliit pa siya, palagi niyang sinasabi sa akin ang mga detalye tungkol sa mga kapitbahay na hindi ko kailanman napapansin. Ito ay isang pambihirang talento, sabi ni Alex. Ang kakayahang makita ang higit pa sa mga hitsura upang maunawaan ang mga katotohanan na binabalewala ng iba. Nahiya si Mimay, ngunit halatang nasiyahan sa papuri. Sa salusalo, nagmuni-muni si Alex kung paano nagbago ang kanyang buhay. Isang taon na ang nakalipas, kasal siya sa isang babaeng nagpaplano ng kanyang kamatayan, hiwalay sa matunay na relasyon, namumuhay sa isang buhay na ngayon ay naunawaan niyang isang maingat na binuong kasinungalingan. Ngayon, napapaligiran siya ng mga taong tunay na nag-aalala sa kanya, nakatuon sa isang makabuluhang trabaho at mas masaya kaysa sa nakalipas na maraming taon. Senyor Alex, sabi ni Mimay habang kumakain ng panghimagas, maaari ko po ba kayong tanungin ng isang personal na tanong? Siyempre. Nagsisisi po ba kayo na pinakasalan ninyo ang inyong dating asawa? Ang tanong ay tipikal kay Mimay direkta, matalas at medyo nakakailang. Nag-isip ng mabuti si Alex. Isang kagiliw-giliw na tanong, Mimay. Sa isang banda, ito ay isang kakilakilabot na karanasan na maaring nagtapos ng napakasama. Sa kabilang banda, kung hindi ko pinagdaanan iyon, hindi ko kayo kailanman makikilala. Kung ganun, hindi kayo nagsisisi. Nagsisisi ako na naging uto-uto ako. Nagsisisi ako na hindi ko binigyang pansin ang nababala, ngunit hindi ko pinagsisisihan ang biyahe na nagdala sa akin dito. Sabat ni Letty, minsan, ang mga pinakamasamang karanasan ang nagtuturo sa atin ng mga pinakamahalagang aral. Eksakto, pagsang-ayon ni Alex. At minsan, kailangan nating harapin ang kadiliman upang talagang mapahalagahan ang liwanag. Tumango si Mimay ng seryoso. Na tila ba inirerehistro ang obserbasyon sa kanyang isip. Pagkalipas ng ilang buwan, nakatanggap si Alex ng isang hindi inaasahang tawag mula kay Rico. Alex, kailangan mong malaman ang isang bagay. Sinusubukan ni Luisa na makipag-ugnayan sa iyo mula sa kulungan. Ano ang gusto niya? Sinasabi niyang mayroon siyang mahalagang impormasyon tungkol sa iba pang katulad ng mga kaso. Gusto niyang makipagkasundo kapalit ng mas maikling parusa. Nakaramdam si Alex ng pinahalong interes at pagkasuka. Anong uri ng impormasyon? Mga pangalan ng iba pang biktima, mga detalye tungkol sa kriminal na network, lokasyon ng maninakaw na ari-arian. Mga bagay na makakatulong sa pulisya na malutas ang lumang kaso. At gusto niyang makipag-usap sa akin? Partikular sa iyo, sinasabi niyang ikaw lang ang pinagkakatiwalaan niya upang mamagitan sa mga negosasyon. Tumawa si Alex ng may kabalintunaan. Wala siyang pinagkakatiwalaan, Rico. Ito ay isa lamang na manipulasyon. Malamang, ngunit maaring may mahalagang impormasyon. Ano ang inire-rekomenda mo? Kung handa ka sa emosyonal na paraan, maaring sulit na pakinggan man lang ang sasabihin niya, siyempre sa ilalim ng lahat ng pag-iingat sa seguridad. Pinausapan ni Alex ang sitwasyon kasama si Mimay sa isa sa kanilang mga regular na pagkikita sa plaza. Ang bata, na ngayon ay 11 taong gulang na, ay bumuo ng mas matalas na pangunawa. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin, Mimay? Depende po sa kung ano ang gusto ninyong makamit. Paano pong ganun? Kung gusto ninyo lang pong magpatuloy at kalimutan ang lahat,
hindi ninyo siya dapat kausapin. Kung gusto ninyo pong tumulong sa ibang tao na maaring dumaan sa parehong sitwasyon, siguro ay dapat ninyo siyang pakinggan. At ano sa tingin mo ang tamang desisyon? Nag-isip si Mimay sandali. Naalala ninyo po ba noong kailangan kong magpasya kung sasabihin ko sa inyo ang tungkol sa inyong asawa? Naalala ko, maari ko pong piling manahimik at magpatuloy sa aking buhay, ngunit alam ko pong may ibang tao na maaring mapinsala kung wala akong gagawin. Naunawaan ni Alex ang analohiya. Sinasabi mo bang mayroon akong responsibilidad sa iba pang posibleng biktima? Sinasabi ko pong kailangan ninyong magpasya kung anong uri nga tao ang gusto ninyong maging. Ang simpleng karunungan ni Mimay ay tulad ng dati malalim at direkta. Nagpasya si Alex na tanggapin ang pakikipagkita kay Luisa, ngunit sa ilalim ng mahigpit na mga kondisyon. Ito ay gaganapin sa loob ng kulungan, sa presensya ng mga autoridad, at ay record ng buo. Dumating ang araw ng pakikita na malamig at maulan. Pumasok si Alex sa silid ng pagbisita ng kulungan na may pinahalong pagkabalisa at determinasyon. Naghihintay sa kanya si Luisa, suot ang orange na uniforme ng kulungan, na may hitsura na napakaiba sa eleganteng babaeng kanyang nakilala. Alex, sabi nito nang maupo siya sa harap nito. Salamat sa pagdating. Hindi ako pumunta para sa iyo, Luisa. Pumunta ako para sa iba pang tao na maaring pininsala ninyo iyong makasabwat. Tumango si Luisa na tila tinatanggap ang tigas ng kanyang tono. Naintindihan ko at may karapatan kang huwag magtiwala sa akin. Ano ang sasabihin mo sa akin? Una, gusto kong malaman mo na talagang natutunan kong mag-alala sa iyo. Hindi noong una, ngunit sa paglipas ng panahon. Luisa, hindi ako naparito para sa emosyonal na usapan. Sinabi mong mayroon kang mahalagang impormasyon. Bumuntong hininga ito. Mayroon nga, si Dr. Espino at ako ay bahagi ng isang operasyon na nagsimula higit 15 taon na ang nakalipas. Hindi lang kami ang nag-iisa. Mayroong hindi bababa sa 6 na katulad ng mga koponan na nagpapatakbo sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Kumiling si Alex pasulong. Ito ay mahalagang impormasyon. Ilang biktima sa kabuuan? Hindi ko alam ang eksaktong bilang. Ngunit ang aming koponan ay responsible sa 8 na kumpirmang kaso bago ang sa iyo, ang iba pang koponan. Marahil 50 o higit pa sa paglipas ng mga taon. Ang manumero ay nakakagulat. Nakaramdam si Alex ng pagkasuka habang iniisip ang napakaraming nawalang buhay. Mayroon ka bang mapangalan maebidensya? Mayroon akong ilang pangalan, petsa, lokasyon, at alam ko kung saan nakatago ang ilang dokumento na itinago ni Espino. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Nagatubili si Luisa. Dahil natatakot ako. Hindi gusto nga mga pinuno nga operasyon ang mabuhay na saksi kahit nasa loob ng kulungan. Hindi ako ligtas. At sa tingin mo ba ay mapoprotektahan ka nga pakikipagtulungan? Sana nga. Huminto ito at tumingin ng direkta kay Alex. At dahil ang isang bahagi nga aking sarili ay talagang gustong gumawa ngang tama kahit isang beses lang. Pinagmasdan ni Alex ang mukha nito. Naghahanap ng mapalatandaan ng manipulasyon. May kakaiba kay Luisa isang kahinaan na hindi niya nakita kailanman noon. Kung talagang gusto mong gumawa ng tama, ibibigay mo sa akin ang lahat ng impormasyon na mayroon ka ng walang anumang kondisyon. Gagawin ko, ngunit Alex, kailangan mong malaman na hindi kailanman naging personal ang lahat. Ni-recruit ako para sa trabahong. Ito nung ako ay desperado na. Ang sarili kong mga magulang ay naging biktima ng katulad na panloloko at nauwi ako sa pamumuhay sa kalye noong aking kabataan. Ang revelasyon ay ikinagulat ni Alex. Naging biktima ka bago ka naging kriminal. Natakpuan ako ni Espino noong ako ay 17 taong gulang pa lamang walang pera, walang pamilya, walang kinabukasan. Inalukan niya ako nga mas magandang buhay kapalit ng paggawa ng ilang bagay. Hindi niyan binibigyang katwiran ang ginawa mo, Luisa. Hindi nito binibigyang katwiran, ngunit ipinapaliwanag nito kung paano ako nagsimula at ipinapaliwanag kung bakit. Nung nakilala kita sa unang pagkakataon, nagatubili ako kung gusto ko pa bang ipagpatuloy ito. Nakaramdam si Alex ng kirot ng kalungkutan, hindi para kay Luisa, kundi para sa desperadong kabataang babae na naging siya noon. Kung talagang nagatubili ka, bakit ka nagpatuloy? Dahil natatakot ako ng labis. Ang mataong sumubo na umalis sa operasyon ay nakaranas ng masasamang bagay. Ginugol ni Alex ang sumunod na 2 oras sa pakikini. Habang ibinubunya ni Luisa ang madetalye tungkol sa kriminal na network mapangalan, lokasyon, pamamaraan, hierarkiya, ang komplikado ngang operasyon ay nakakapanghilakbot. Sa huli, tumayo si Alex para umalis. Alex, tawag ni Luisa.
Kumusta ang paningin mo? Hanap na normal, walang permanenteng pinsala. Mabuti naman. Binalektat ko. Binawasan ko ang madosis sa mahuling linggo bago mo ito natuklasan. Hindi ko na kaya. Inabala siya ni Alex. Luisa, huwag mong subukang gawing marangal ang bagay na ito. Huminto ka lang dahil nawawalan ka ng kontrol sa sitwasyon. Siguro nga, o baka sa wakas ay nakatagpo akong kaunting pagkatao na inakala kong nawala na sa akin. Tiningnan siya ni Alex sa huling sandali. Sana nga ay totoo iyan, Luisa, para sa sarili mong kabutihan. Tumango ito habang nagsisimulang mamuha ang luha sa kanyang mata. Mag-ingat ka palagi, Alex, at salamat sa pakikinig sa akin. Lumabas si Alex sa kulungan na may pinahalong damdamin. Ang impormasyong ibinigay ni Luisa ay makakatulong upang mabuwag ang isang malawak na kriminal na network at potensyal na makapagligtas ng magabuhay sa hinaharap, ngunit pinilit din siya nitong harapin ang pagiging komplikado na kalikasan ng tawang pangyayari na nagpapalit sa mga biktima upang maging makriminal. Sa mga sumunod na buwan, ang impormasyon mula kay Luisa ay nagresulta sa maraming pag-aresto sa buong bansa. 12 nang mahindi nalutas na kaso ang muling binuksan. Sa wakas ay nakakuha nga sagot ang mga pamilya tungkol sa pagkawala ng kanilang mamahal sa buhay. Sinundan ni Alex ang mapangyayari sa pamamagitan ni Rico. Ngunit higit sa lahat ay sinubukan niyang mag-focus sa mga positibong aspeto ng kanyang bagong buhay. Patuloy na umunlad si Mimay sa kanyang pag-aral. Ang kanyang grado ay natatangi at nakabuo siya nga partikular na interes sa psikolohiya at gawaing panlipunan social work. Gusto ko pong tumulong sa mga batang tulad ko, sabi niya kay Alex sa isa sa kanilang mapag-usap. Mga bata na nawalan ng magulang o nasa mahihirap na sitwasyon. Magiging mahusay ka sa trabahong iyan, tugon ni Alex. Mayroon kang likas na empatiya at naunawaan mo kung ano ang kailangan upang malampasan ang mga kahirapan. Natutunan ko po ito sa pamamagitan ng pagmamasid sa inyo at kay Tia Letty. Ipinakita ninyo po sa akin na posible palang lumikha nga isang pamilyang pinili kapag ang biological na pamilya ay wala na. Ang obserbasyon ay labis na nakpagalaw sa damdamin ni Alex. Mimay, alam mo namang kayo ni Letty ay naging pamilya ko na rin, di ba? Alam ko po, ngumiti siya. Ngunit masarap po itong marinig mula sa inyo. Si Letty ay nakatakpo rin ng kanyang lugar sa profesional na mundo. Ang kanyang kausayan at likas na pamumuno ay napansin at pinopromote siya ni Alex bilang manager nege operasyon nege buong kumpanya. Hindi ko kailanman inakala na magiging kaya kong mamahala ang ganyan karaming tao. Paamin ni Letty kay Alex sa isang pulong pagsusuri. Palagi mo ng taglay ang kasanayang iyan, Letty. Kailangan mo lang ng pagkakataon upang maipakita ang ito. At ibinigay mo sa amin ang pagkataong iyon nung wala ka namang anumang obligasyon na gawin ito. Sa katunayan, mayroon akong buong obligasyon. Iniligtas ni Mimay ang buhay ko. Iyon ang pinakamaliit na maaari kong gawin. Ngugumiti si Letty. Alam mong higit pa ito sa obligasyon. Alex, tunay kang nag-aalala sa amin. Tumango si Alex. Kayo ang kaiking pamilya. Siyempre, nag-aalala ako. 2 taon pagkatapos na ang pag-aresto kay Luisa. Nakatanggap si Alex ng isang hindi inaasahang sulat. Ito ay mula kay Luisa, ngunit ang tono ay ganap na iba sa anumang nakaraang komunikasyon. Alex, panimula ng sulat. Sana ay maayos ka at masaya. Isinusulat ko ito upang ibahagi na sumasali ako sa isang programa ng rehabilitasyon sa loob ng kulungan na nakatuon sa pagtulong sa iba pang bilanggo na naging biktima ng pang-abuso bago naging mga kriminal. Ito ay isang mahirap ngunit kapakipakinabang na trabaho. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nararamdaman ko na gumagawa ako ng isang bagay na tunay na kapakipakinabang. Gusto ko ring malaman mo na ang impormasyong ibinigay ko ay nagresulta sa pag-aresto sa 14 na tao pa nakasangkot sa network, kabilang ang mapangunahing pinuno. Ayon sa aking nalaman, ganap nitong nabuwag ang buong operasyon. Hindi ako humihinging tawad dahil alam kong hindi ko ito karapat-dapat, ngunit gusto kong malaman mo na ang huli nating usapan ay nagpabago ng isang bagay sa akin. Pinilit mo akong harapin kung sino talaga ako at nagbigay ito sa akin nga lakas ngang loob na subukang maging mas mabuting tao. Sana ay natagpuan mo ang kaligayahang karapat-dapat sa iyo at kung nais mo kailanman malaman kung paano nagpapatuloy ang aking mapagsisikap sa rehabilitasyon, ikaliligaya kong ibahagi ito. Nang may tapat na paggalang at pasasalamat, Luisa, ipinakita ni Alex ang sulat kay Mimay.
na ngayon ay 13 taong gulang na at bumuo ng mas sopistikadong pananaw tungkol sa kalikasan ng tao. Ano sa tingin mo? Tanong ni Alex. Sa tingin ko po ay maaring magbago ang matao, ngunit ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng panahon at dapat patunayan sa pamamagitan ng magawa, hindi nga salita. Nagtitiwala ka ba sa kanyang salita? Hindi po ako hanap na nagtitiwala, ngunit hindi ko rin inalis ang posibilidad. Minsan, kailangan muna nga tao na bumagsak ng husto bago sila makabangon. Ngumiti si Alex. Nagiging napakatalino mo na talaga, Mimay. Mayroon po akong mabubuting guro. Sagot nito na nagpangiti sa kanya ng higit pa. Minamahal kong tagapakinig, kung nagugustuhan mo dong kwento, dong ka, Jin, yung like at higit sa lahat. Mag-subscribe sa channel. Malaking tulong po ito sa amin na nagsasimula pa lamang nga. Nang tagaraw na iyon, nag-organisa si Alex ng isang biyahe para kina Leti at Mimay upang bisitahin ang El Nido, Palawan. Ito ang unang pagkakataon na nakabiyahe ang alinman sa kanila sa labas ng kanilang bayang sinilangan. Hindi ko kailanman inakala na may ganyan karaming tubig sa isang lugar, sabi ni Mimay habang tumatakbo sa buhanginan patungo sa mga alon. Tumawa si Leti, isang tuno na mas madalas nang naririnig ni Alex sa mga nakalipas na taon. Ako rin, mas maganda ito kaysa sa aking inakala. Ginugol nila ang buong linggo sa paggalugad sa rehiyon ng baybayin, pagbisita sa mga pasyalan, pagsubok ng iba't ibang pagkain, at simpleng pagre-relax. Pinagmasdan ni Alex kung paano dahan-dahang na-relax si Leti, pinahihintulutan ang kanyang sarili na maging isang bakasyonista lamang sa halip na isang manggagawa na palaging nag-aalala sa mga responsibilidad. Naidokumento ni Mimay ang lahat sa kanyang diary na naging isang palaging kasama. Ang kanyang matala ay pinahalong obserbasyon tungkol sa matao, refleksyon sa kanyang sariling magkaranasan at mga pangarap para sa hinaharap. Maari ko bang basahin ang ilan sa mga isinulat mo tungkol sa ating biyahe? Tanong ni Alex isang gabi habang nakahapunan sila sa isang restaurant na may tanawin ng dagat. Nagatubili si Mimay sandali, pagkatapos ay binuksan ang diary sa isang partikular na pahina. Ngayon, natutunan ko na ang kaligayahan ay hindi lamang tungkol sa malalaking sandali, kundi tungkol sa maliliit na perpeksyon. Tulad ng paraan ng pangiti ni Alex kapag nakikita niyang tumatawa si Tia Leti, kung paano uminit ang buhangin sa pagitan ng aking madaliri, kung paano ginagawa ng tuno ng maalon na tila mas tahimik ang lahat. Sa tingin ko, ito ang unang pagkakataon na nararamdaman ko ang tunay na kaligtasan at kaligayahan ng sabay. Hindi lamang ligtas sa mga pisikal na panganib, kundi ligtas na ang matao sa paligid ko ay tunay na naalala sa akin at hindi mawawala. Si Alex ay naging higit pa sa isang protector o provider. Naging ama siya na palagi kong ninanais na makaroon. At si Tia Leti ay hindi na lamang basta taong nag-aalaga sa akin dahil sa obligasyon. Siya ang aking pamilyang pinili. Kami ay isang kakaibang pamilya. Binuo ng mga trahedyang pangyayari. Ngunit kami ay isang totoong pamilya at mas mahalaga iyon kaysa sa anumang bagay na mayroon ako. Naramdaman ni Alex ang luha sa kanyang mga mata habang binabasa ang mga salita ni Mimay. Mimay, ipinapahaya mo ang iyong mga damdamin sa napakagandang paraan. Madali lang pong isulat ang tungkol sa mga bagay na talagang mahalaga. Si Leti, na nakabasa rin sa tala, ay niyakap ng mahigpit si Mimay. Mahal ka rin namin, nene, higit pa sa kayang ipahayag ng mga salita. Nang gabing iyon, habang naglalakad sa tabing dagat ng Palawan sa ilalim ng mabituin, nakmuni-muni si Alex sa biyahe na nakdala sa kanya doon. 3 taon na ang nakalipas. Kasal siya sa isang babaeng nakpaplano ng kanyang kamatayan, nakakulong sa isang buhay ng walang laman na hitsura. Ngayon, napapaligiran siya ng tunay na pagmamahal, nakatuon sa isang makabuluhang trabaho, at mas konektado sa kanyang sariling pagkatao kaysa kailanman. Alex, sabi ni Leti na gumambala sa kanyang maisip, maari ko ba kayong tanungin ng isang personal na bagay? Siyempre. Naisip ninyo na po ba ang mag-asawa muli? Nabigla siya sa tanong. Hindi masyado. Bakit? Dahil karapat-dapat kayong makatagpo ng tunay na pag-ibig. Ang mayroon kayo kay Luisa ay hindi pag-ibig. Ito ay manipulasyon. At ikaw, hindi mo ba naisip na makipagdate sa iba? Tumawa si Leti. Sa totoo lang, naging abala ako sa pag-aral na mabuhay ng mas maayos kaya hindi ko pa iyon masyadong naisip. Ngunit marahil sa hinaharap, kaming tatlo ay lumilikhang isang magandang buhay ng makakasama. Sabi ni Alex. Hindi ko nararamdaman ang pangangailangang baguhin iyon sa ngayon,
Ngunit kung lumitaw ang tamang tao, sigurado ako na maunawaan niya na kayong dalawa ay mahalagang bahagi ng aking buhay. Tumango si Letty nang may paksang-ayon. Ang sinumang hindi tumanggap kay Mimay at sa akin ay hindi karapat-dapat sa iyo. Sa huling araw ng biyahe, binisita nila ang isang lokal na marine park. Nabiyani si Mimay sa iba't ibang uri ng yamang dagat. Nagtatanong ng detalyadong katanungan tungkol sa kanilang makilos at tirahan. Naisip mo na ba ang mag-aral ng marine biology? Tanong ni Alex. Marami po akong naisip na iba at ibang bagay. Sagot ni Mimay. Psikolohiya, gawaing panlipunan, biolohiya, hanggang sa investigative journalism. Investigative journalism. Opo, gusto ko po ang ideya ng pagtuklas ng manakatagong katotohanan at pagsasabi ng makwento na kailangang marinig. Ngumiti si Alex habang naalala kung paano inimbestigahan ni Mimay ang sitwasyon kay Luisa. Magiging mahusay ka doon. Ang pinakamabuti po ay mayroon pa akong sapat na panahon upang magpasya at alam kong susuportahan ninyo ako anuman ang piliin ko. Ang hindi natitina na tiwala ni Mimay sa katatagan ng kanyang bagong pamilya ay labis na nakpagalaw sa damdamin ni Alex. Natutunan na niyang asahan ang pananatili sa halip na pag-iwan. Sa flight pauwi, pinakmastan ni Alex sina Letty at Mimay na natutulog ng makatabi. Pinapanatili ni Letty ang isang protektadong bisik sa paligid ni Mimay kahit natutulog. Ang larawan ay ganap na nakakuhang pagbabagong nangyari sa buhay nilang lahat. Mula sa pagbabalik sa normal na gawain, nagsimulang mag-isip si Alex ng paraan upang formal na gawin ang kanyang relasyon kina Mimay at Letty. Hindi sa kailangan niya ng opisyal na papel upang kumpirmahin ang alam ng lahat, ngunit gusto niyang siguraduhin na kung may mangyari man sa kanya, sila ay protektado. Kinonsulta niya ang kanyang abogado tungkol sa mga legal na opsyon. Alex, maaari mong ampunin ng opisyal si Mimay kung sasang-ayon si Letty at maaari kang magtatag ng isang trust fund na titiyak na silang dalawa ay ligtas sa pananalapi sa permanenteng paraan. At kung amponin ko si Mimay, anong makarapatan ang mapapanatili ni Letty? Mananatili si Letty bilang pangunahing legal guardian, ngunit magkakaroon ka ngang buong karapatan bilang magulang. Para kayong magiging co-parents, nagustuhan ni Alex ang ideya, ngunit alam niyang kailangan muna niyang makipag-usap kina Letty at Mimay. Nang gabing iyon, sa hapunan, binuksan ni Alex ang paksa. Mga nene, may alo ako para sa inyong dalawa. Tumingin si Mimay mula sa takdang aralin na ginagawa niya sa hapag. Huminto si Letty habang inihahanda ang panghimagas. Anong uri ng alok? Tanong ni Letty nang may pag-ingat. Gusto ko sanang ampunin si Mimay ng opisyal. Letty, mananatili ka bilang pangunahing tagapangalaga, ngunit legal akong kikilalanin bilang kanyang amang nag-ampon. Nabitawan ni Mimay ang kanyang lapis. Napaupo si Letty nang mabigat sa upuan. Ngunit bakit ninyo po gustong gawin ito? Tanong ni Mimay. Dahil kayo ang aking pamilya at gusto kong kilalanin iyan ng opisyal. Gusto kong siguraduhin na kung may mangyari man sa akin, may karapatan si Mimay sa mana at gusto kong magkaroon ng legal na karapatan na gumawa ng mga desisyon para sa kanyang kapakanan kung kinakailangan. Tiningnan ni Letty si Mimay na may ekspresyon na ganap na gulat sa mukha. Mimay, ano sa tingin mo? Tanong ni Letty. Ibig sabihin po ba niyan ay magiging totoong tatay ko na si Senyor Alex? Sa legal na paraan nanatiling tahimik si Mimay sa mahabang sandali habang pinoproseso ang impormasyon. Si Alex ang magiging pinili kong tatay at si Tia Letty ang magiging pinili kong nanay. Eksakto. Tumingin ng direkta si Mimay kay Alex. Gusto ninyo po ba talaga akong maging anak? Mimay, itinuturing na kitang anak ko. Ito lang ang gagawa nitong opisyal. Nagsimulang mamuo ang maluha sa mga mata ni Mimay. Kung ganon, opo, gusto ko pong maging opisyal ninyong anak. Labis ding naantik ang damdamin ni Letty. Alex, ito ay higit pa sa pinangarap ko para kay Mimay ang makaroon ng isang ama na talagang piniling maging bahagi ng kanyang buhay. Kung ganun, sumasang-ayon ba kayong dalawa? Oh, sabi ni Letty nang may paninindigan. Oh, sumasang-ayon kami. Ang prosesong pag-ampon ay umabot ngang ilang buwan. Ngunit sa wakas ay natapos ito bago ang 15 kaarawan ni Mimay. Ang hukom na namuno sa huling pagdinig ay nagpuna na bihira siyang makakita ng isang pamilya na napakalinaw na pinag-isa ng pagmamahal sa isa't isa. Jasmine, sabi nga hukom, naunawaan mo ba na si Alejandro ay legal mo ng magiging ama? Opo, naunawaan ko po, mahal na hukom.
at gusto ko po itong mangyari higit sa anuman sa mundo. Alejandro, naunawaan mo ba ang mga responsibilidad na iyong tinatanggap? Naunawaan ko po at tinatanggap ko ang mga ito ng may kagalakan. Mahal na hukom. Leticia, bilang kasalukuyang tagapangalaga ni Jasmine, sumasang-ayon ka ba sa pag-aampon na ito? Ganap po akong sumasang-ayon. Mahal na hukom. Si Alex ay naging isang kamangha-manghang ama na para kay Jasmine. Ito lamang po ang nagpapatupad ng formal sa kung ano ang mayroon na. Nang ibaba ng hukom ang gafel na nagdedeklara ng opisyal na pag-aampon, tumakbo si Jasmine upang yakapin si Alex. Sumali si Letty sa yakap at salub ng ilang sandali ay nanatili, silang ganun isang pamilyang opisyal na kinilala at emosyonal na kumpleto. Sa karawan ni Jasmine, ilang araw pagkatapos, binigyan siya ni Alex ng isang espesyal na regalo, isang kuwintas na may pendan na hugis puso na may nakaukit na masalitang, "Para sa aking anak ng may walang hanggang pagmamahal, Papa." Ginamit ni Jasmine ang kuwintas na iyon araw-araw mula noon. Pagkalipas ng ilang buwan, nakatanggap si Alex ng isa pang tawag mula kay Rico. "Alex, mayroon akong kapanapanabik na balita. Pinalaya na si Luisa." Nakaramdam si Alex ng pinahalong gulat at kaba. Nagsilbi na siya ng 2 kanyang hatol at nagpakita ng huwarang kilos. Mas mahalaga, ang kanyang trabaho sa programa ng rehabilitasyon ay naging napakahusay kaya inalukan siya ang trabaho pagkatapos ang pagkakabilanggo bilang tagapayo para sa iba pang magadating bilanggo. Saan siya nakatira ngayon? Sa isang transition house sa Cebu. Nasa ilalim pa rin ng pangangasiwa, ngunit mahalagang malaya na siya. Pinroseso ni Alex ang impormasyon. Nakipag-ugnayan ba siya sa akin? Hindi. Sa katunayan ay partikular niyang hiniling na kumpirmahin ko sa iyo kung katanggap-tanggap ba ang anumang komunikasyon. Ayaw niya po kayong gambalain kung mas gusto ninyong manatili siyang labas sa inyong buhay. Nag-isip ng mabuti si Alex. Sabihin mo sa kanya na wala akong pagtutol sa paminsan-minsang pakikipag-ugnayan, ngunit kailangan niyang maunawaan na ang buhay ko ay ganap ng nagbago. Ipaparating ko ang mensahe. Ilang linggo pagkatapos, nakatanggap si Alex ng isang postcard mula kay Luisa. Ito ay isang simpleng larawan ng isang hardin ng mabulaklak na may maikling mensahe sa likod. "Alex, salamat sa pagpapahintulot sa aking nagpaminsan-minsang pakikipag-ugnayan. Nagsusumikap ako ng husto upang maging mas mabuting tao at tumulong sa iba na dumaan sa katulad ng mga karanasan. Hindi ko inaasahan ang kapatawaran, ngunit gusto kong malaman mo na ang iyong halimbawa nga integridad ay nagbibigay inspirasyon sa akin araw-araw." Nang may pasasalamat, Luisa, ipinakita ni Alex ang postcard kay Jasmine na ngayon ay 15 taong gulang na at naging isang mapagmuning kabataan. "Ano sa tingin mo?" tanong ni Alex. "Sa tingin ko po ay sinusubukan niyang makipagkasundo sa nakaraan. Mabuti yan para sa kanya, anuman ang maramdaman mo tungkol doon. Sa tingin mo ba ay dapat akong sumagot?" Nag-isip si Jasmine sandali. "Sa tingin ko po ay dapat mong gawin ang sa tingin mo ay tama. Kung ang pagsagot ay magpapagaan ng pakiramdam mo, sumagot ka. Kung hindi, huwag. Hindi ito tungkol sa kanya, kundi tungkol sa kung anong uringang tao ang gusto mong maging." Ngumiti si Alex sa karunungan ng kanyang anak. "Nagiging isang napakatalino mong kabataan, Jasmine. Mayroon po akong mabubuting magulang," sagot nito na nagpangiti sa kanya ng higit pa. Nagpasya si Alex na magpadala ng isang maikling tugon. Kinikilala ang mapagsisikap ni Luisa na magbago, ngunit nililinaw na ang kanyang kasalukuyang buhay ang kanyang prioridad. Nagpatuloy ang buhay sa tahimik at kasiyasiyang takbo nito. Si Letty ay nakatakpo ng kasintahan, isang mabuting lalaki na nagngangalang Alberto na nagtatrabaho sa Provincial Library. Ganap niyang tinanggap ang kakaibang dinamika ng pamilya at mabilis na naging isang mainit at tinatanggap na presensya. Nangunguna si Jasmine sa kanyang pag-aral sa high school, partikular sa mga asignatura tulad ng psikolohiya, sosyolohiya at pamamahayag. Nagsimula siyang magsulat ng maartikulo para sa pahayagan ng paaralan, palaging nakatuon sa mapaksa ng katarungang panlipunan. Pinalawa ni Alex ang kanyang programa ng mentoring para sa mga batang nangangailangan, gamit ang kanyang sariling karanasan at ang natatanging pananaw ni Jasmine upang lumikha ng isang mas epektibong programa. "Papa," sabi ni Jasmine sa isang hapunan ng pamilya, "nagpasya na ako kung ano ang gusto kong pag-aralan sa kolehiyo." "Ano ang napili mo?" tanong ni Alex. "Social work na may espesyalisasyon sa child protection. Gusto ko pong magtrabaho kasama ang mga batang nasa katulad na sitwasyon ko noon." Ngumiti si Letty ng may pagmamalaki. "Magiging mahusay ka dun."
Nene, at gusto ko pong gawin ito rito sa ating lungsod. Nais kong magambag sa komunidad na tumanggap sa akin. Nakaramdam ngang labis na pagmamalaki si Alex. Jasmine, mayroon kang buong suporta ko. Anuman ang piliin mong pag-aralan. Alam ko po, Papa, at nagbibigay iyan sa akin ng tiwala upang habulin ang aking mga pangarap. Nang gabing iyon, matapos makatulog si Jasmine, nag-usap sina Alex at Letty tungkol sa kung gaano na ito lumaki. Kahanga-hanga kung paano siya nagbago mula sa isang natatakot na bata patungo sa isang tiyak at mapagmahal na kabataan, puna ni Letty. Palagi nang taglay ang lakas na iyan sa kanyang loob, tugon ni Alex. Kailangan lang niya ng katatagan at pagmamahal upang umunlad. Alam mo namang iniidolo ka niya, di ba? Binibigyan niya ako ng inspirasyon araw-araw. Ang kanyang tapang sa pagsasabi sa akin tungkol kay Luisa ay nagligtas sa buhay ko. Ang kanyang kakayahang magtiwala muli, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, ay nagturo sa akin ng marami tungkol sa resilience. Tumango si Letty. Sinuwerte siyang matagpuan ka. Inguni sinuwerte, karin na matagpuan siya. Ganap na sumanggayon si Alex. Sa mga sumunod na buwan, nagsimulang magsulat si Alex ng isang libro tungkol sa kanyang karanasan, hindi bilang isang kwento ng paghihiganti o pagiging biktima, kundi bilang isang refleksyon sa mga pangalawang pagkakataon, ang pamilyang pinili, at ang kakayahan ng tao na malampasan ang mga pagsubok. Bakit mo gustong magsulat tungkol doon? Tanong ni Jasmine nang banggitin ni Alex ang proyekto. Dahil maaring may ibang tao na dumarating sa katulad na sitwasyon at kailangan nilang malaman na possible palang lumabas sa kabilang panig na mas malakas at mas masaya. Magsasalita ka ba tungkol sa akin sa libro? Kung pahihintulutan mo lamang at magkakaroon kang ganap na kontrol sa kung paano ka ilalarawan. Naisip iyon ni Jasmine. Sa tingin ko po kung ang kwento natin ay makatutulong sa ibang bata o matatanda, sulit na ibahagi ito. Ang proseso ng pagsulat ay naging katartik para kay Alex. Pinilit siya nitong balikan ang buong karanasan ng may sapat na gulang na pananaw, maunawaan ang pattern na hindi niya napansin noon, at ipahaya ang maaral na kanyang natutunan. Naging unang mambabasa at pinakatapat na kritiko si Jasmine. Papa, kailangan mong magsalita pa tungkol sa sarili mong madamdamin. Ang libro ay masyadong nakatutok sa akin at kay Tia Letty, ngunit dumaan ka rin sa isang malaking pagbabago. Anong uri ng pagbabago natutunan mong maktiwala muli? Natutunan mo na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo. Natuklasan mo na ang pagtulong sa ibang tao ay nagpapasaya sa iyo ng higit pa kaysa sa pag-ipon ng pera. Naunawaan ni Alex na tama si Jasmine. Ang kanyang sariling emosyonal na biyahe ay mahalagang bahaging kwento. Nang sa wakas ay may lathala ang libro. Nakatanggap ito ngang mas magandang pagtanggap kaysa sa inaasahan ni Alex. Hindi ito naging bestseller. Ngunit natagpuan nito ang kanyang mamambabasang nga taong dumaan sa katulad na kataksilan. Mga pamilyang nag-ampon, at mga profesional na nagtatrabaho sa mga batang nangangailangan. Ipinakalob ni Alex ang lahat ng kita sa mga organisasyon para sa proteksyon ng bata. Sa paglulunsad ng libro, si Jasmine, na 17 taong gulang na ngayon, ay nagbigay ngang isang talumpati tungkol sa pamilyang pinili na nag-iwan sa marami sa madla na emosyonal. Maraming tao ang naniniwala na ang pamilya ay tungkol sa kung sino ang nagbabahagi ng iyong DNA, sabi niya. Ngunit natutunan ko na ang tunay na pamilya ay tungkol sa kung sino ang pipiliing manatili sa tabi mo, lalo na kapag dumarating ang nga mahihirap na panahon. Ang aking ama ay maaring magpasalamat na lamang sa akin sa pagbabala sa kanya sa panganib at magpatuloy sa kanyang buhay. Sa halip, pinili niyang isama kami sa kanyang buhay sa permanenteng at makabuluhang paraan. Ang aking tiya ay maaring ibigay ako sa pag-ampon noong namatay ang aking nga magulang. Sa halip, pinili niyang palakihin ako tulad ng kanyang sariling anak kahit na nangangahulugan iyon na mga personal na sakripisyo. Kaming tatlo ay piniling maging pamilya at ang araw-araw na pagpipiliang iyon ang gumagawa sa aming ugnayan na mas matatag kaysa sa maraming pamilyang biological. Kung may mga bata sa madla ngayon na dumarating sa mga mahihirap na sandali, gusto kong malaman ninyo, ang inyong kwento ay hindi kailangang tukuyin ang mga masasamang bagay na nangyari sa inyo. Maaari ninyong piling magsulat ng ibang katapusan at may matao sa mundo na pipiling tulungan kayo kung mayroon kayong tapang na humingi ng tulong. Ang madla ay nagbigay nga standing ovation kay Jasmine. Hindi pa nakakaramdam si Alex ng ganong pagmamalaki. Pagkatapos ng kaganapan, isang babae ang lumapit sa kanila. Pasensya na sa pagistorbo,
Ngunit ang aking anak na 10 taong gulang ay dumarating sa isang mahirap na sitwasyon sa bahay. Nakinig siya sa inyong kwento at labis na nakarelate kay Jasmine. Posible po ba na makipag-usap siya kay Jasmine balang araw? Tumingin si Alex kay Jasmine na agad na tumango. Siyempre po, sabi ni Jasmine. Minsan nakatutulong ang makipag-usap sa isang taong dumaan sa katulad na karanasan. Ang pakikitang ito ang naging una sa marami. Nagsimula si Jasmine na magtrabaho bilang voluntaryong mentor para sa mga batang nangangailangan, gamit ang kanyang sariling karanasan upang magalok ng pag-asa at praktikal na gabay. Pinagmamasdan ni Alex ng may paganga kung paano binago ng kanyang anak ang kanyang personal na sakit upang maging isang tool sa pagtulong sa ibang tao. Hindi mo ba naisip na minsan ay napakabigat nito para sa iyo? Tanong niya pagkatapos ng isang partikular na matinding araw ng pagpapayo. Minsan po ay ganoon nga, pagamin ni Jasmine. Ngunit napakaginhawa rin nito at nagpapaalala sa akin kung paano nagbago ang sarili kong buhay para sa mas mabuti. Masaya po ako, Papa. Talagang masaya. Ngumiti si Jasmine. Mas masaya ako kaysa sa inakala kong posible. Mayroon akong pamilya na nagmamahal sa akin. Mga kamangha-manghang oportunidad sa edukasyon at isang makabuluhang layunin sa buhay. Ano pa ang mahihiling ko? Niyakap ni Alex ang kanyang anak habang nararamdaman ang malalim na pasasalamat para sa lahat ng kanilang binuo ng makakasama. Sa huling tagaraw bago umalis, si Jasmine patungo sa universidad. Gumawa sila ng isa pang biyahe bilang pamilya. Sa pagkakataong ito ay kasama si Alberto. Binisita nila ang bulubundukin ng Sierra Madre. Nagcamping sa mga cabin at naglakad sa mga natural na daanan. Ito na siguro ang huli nating biyahe bilang isang buong pamilya sa loop ng ilang panahon. Puna ni Letty isang gabi habang nakaupo sila sa paligid ng bonfire. Ngunit hindi ito ang huli, sabi ni Jasmine ng may paninindigan. Ang universidad ay pansamantala lamang. Mananatili kayong pamilya ko pagbalik ko. At palagi kang tanggap sa bahay, anuman ang marating mo sa buhay, sabi ni Alex. Alam ko po, Papa. At nagbibigay iyan sa akin ng tapang nagalugarin ang mundo. Alam kong mayroon akong ligtas na lugar na babalikan. Si Alberto, natahimik sa buong usapan, ay sa wakas ay nagsalita. Jasmine, maari ko bang sabihin ang isang bagay? Siyempre, Mang Alberto, labis kong hinahangaan ang kabataang babae na naging ikaw. Ang iyong kakayahang baguhin ang pagsubok upang maging lakas, na gamitin ang iyong magakaranasan upang tumulong sa iba, ay nagbibigay inspirasyon. Salamat po, Mang Alberto, at salamat sa pagpapaligaya kay Tia Letty ng lubos. Hawak ni Letty ang kamay ni Alberto habang nakangiti. Karapat-dapat ang lahat sa kaligayahan. Nang gabing iyon, nanatiling gising si Alex sandali, nakikinig sa mga tunok ng kalikasan at nakmumuni-muni sa biyahe na nakdala sa kanila doon. 5 taon na ang nakalipas, kasal siya sa isang babaeng nagpaplano ng kanyang kamatayan. Hiwalay sa mga tunay na relasyon. Namumuhay sa isang buhay na ngayon ay naunawaan niyang isang ilusyon lamang. Ngayon, napapaligiran siya ng isang pamilyang pinili na tunay na nagmamahal sa kanya, nakatuon sa isang makabuluhang trabaho na nagdudulot ng pagkakaiba sa buhay ng iba at mas konektado sa kanyang sariling pagkatao kaysa kailanman. Ang pagbabago ay nagsimula sa isang matapang na bata na naglakay sa sariling kaligtasan sa panganib upang balansiya sa panganib, ngunit umunlad ito sa pamamagitan ng araw-araw na pagpipilian nilang lahat na unahin ang katapatan, habag at pakikipagtulungan sa isa't isa. Nakatulog si Alex na may ngiti sa kanyang mukha, nagpapasalamat sa bawat twist na nagdala sa kanyang kasalukuyang buhay. Sa Taglagas, nang umalis si Jasmine patungo sa universidad, naging kapansin-pansing mas tahimik ang bahay, ngunit napanatili niya ang regular na pakikipag-ugnayan, tumatawag ng ilang beses sa isang linggo at bumibisita sa bawat pagkakataon. Kumusta ang pakikibagay mo doon? Tanong ni Alex sa isa sa kanilang malingguhang tawag. Mayos naman po, Papa. Ang klase ay mapanghamon ngunit kagiliw-giliw, at sumali na rin ako sa ilang voluntaryong proyekto sa campus. Anong uri ng proyekto? Nagtatrabaho ako sa isang programa na naalok na mentoring sa mga estudyante sa unang taon na nagmula sa mga foster home o orphanage, gamit ang sarili kong karanasan upang matulungan silang makibagay. Ngumiti si Alex, tipikal kay Jasmine na humanap ng mga paraan upang tumulong sa iba, kahit sa kanyang bagong kapaligiran. At sa pakikipagkapwa-tao, may nakikilala ka bang makaibigan? Opo, ngunit pumipili po ako ng maigi.
Natutunan ko pong pahalagahan ang kalidad kaysa sa dami ng mga relasyon. Isang matalinong aral. Natutunan ko po ito sa mga pinakamahusay na guro, sabi ni Jasmine na nagpangiti sa kanya. Sa panahon ng bakasyon sa taglamig, bumalik si Jasmine sa bahay na may magakwento tungkol sa kanyang pag-aaral at mga bagong pananaw sa gawaing panlipunan. Papa, natututo ako tungkol sa iba't ibang uri ng trauma at kung paano nito naapektuhan ang pagunlad ng bata. Kahanga-hanga ito, ngunit naunawaan ko rin ng mas mabuti ang sarili kong landas. Paano pong ganun? Binuo ko ang resilience bilang mekanismo ng kaligtasan. Ang aking kakayahang magmasid sa mga tao at mga sitwasyon ay isang pakikibagay upang protektahan ang aking sarili sa isang mundo na tila hindi mahulaan. At ngayon, nararamdaman mo pa rin ba ang pangangailangan na palaging maging alerto, mas kaunti na po kaysa noon? Ang pagkakaroon ng isang matatag na pamilya ay nagpahintulot sa akin na ibaba ang aking madepensa, ngunit pinapanatili ko ang aking mga kasanayan sa pagmamasid dahil kapakipakinabang ang mga ito sa trabahong nais kong gawin. Namangha si Alexa pakilala ni Jasmine sa kanyang sarili. Nagpaplano ka bang mag-espesyalisa sa isang partikular na bahaging gawaing panlipunan? Child Protection at Family Therapy po. Gusto ko pong magtrabaho kasama ang mga batang dumarating sa mga transisyon ng pamilya, maging dahil sa pag-ampon, diborsyo, o pagkawala ng mga magulang. Isang likas na pagpili kung isa sa alang-alang ang iyong karanasan. Eksakto po. At nais kong bumuo nga bago modelong interbensyon batay sa kahalagahan ng pamilyang pinili. Labis na ipinagmalaki ni Alex ang direksyon na tinatahak ng buhay ni Jasmine. Sa bakasyong iyon nakatanggap din sila ng isa pang hindi inaasahang sulat. Ito ay mula kay Luisa, ngunit ang tono ay kakaiba sa kanyang mga nakaraang komunikasyon. Alex, Letty at Jasmine, panimulang sulat, sana ay mayos, kayong lahat at masaya. Isinusulat ko ito upang ibahagi ang ilang balita. Natapos ko na ang aking pagsasanay bilang tagapayo at ngayon ay nagtatrabaho ako ng buong oras kasama ang makababaihan na naging biktima ng pang-abuso at kalaunan ay naging magakriminal. Ito ay isang mahirap ngunit lubos na kasiyasiyang trabaho. Araw-araw ay nakakakita akong nga babaeng nakatagpo ng lakas upang bumasag sa masiklong ng karahasan at trauma sa parehong paraan na nagawa ko. Kamakailan ay lumahok ako sa isang kumprensya tungkol sa restorative justice kung saan tinalakay ko ang aking sariling karanasan. Ito ang unang pagkakataon na ibinahagi ko ang aking kwento sa publiko at ito ay kapwa nakakatakot at nakakalaya. Sa aking presentation, tinalakay ko kung paano ang naging reaksyon ni Alex sa aking kataksilan ay nakturo sa akin tungkol sa kapatawaran at mga pangalawang pagkakataon. Maari siyang mahiganti, ngunit sa halip ay pinili niyang mag-focus sa pagbuo ng isang positibong buhay. Hindi ko hinihiling ang patuloy na pakikipag-ugnayan o formal na kapatawaran. Gusto ko lamang malaman ninyo na ang inyong halimbawa bilang pamilya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa aking trabaho. Jasmine, kung nababasa mo ito, dapat mong malaman na ang iyong tapang sa pagprotekta kay Alex ay nagligtas hindi lamang sa kanyang buhay kundi hindi direktang nagligtas ng maraming iba pang buhay sa pamamagitan ng mga pagbabagong idinulot nito nang may walang hanggang pasasalamat at paggalang. Luisa. P.S. Alex, nalaman ko sa pamamagitan nga artikulo sa pahayagan ang tungkol sa iyong trabaho kasama ang mga batang nangangailangan at tungkol sa librong isinulat ninyo. Genuinely akong masaya na malaman na nakatagpo ka na layunin at kagalakan. Matapos basahin ang sulat, naupo ang pamilya upang talakayin ito. Ano sa tingin ninyo? Tanong ni Alex. Unang nagsalita si Letty. Mukha siyang tapat at mabuti na ginagamit niya ang kanyang karanasan upang tumulong sa ibang tao. Tumango si Jasmine. Sumasangayon po ako at gusto ko ang ideya na ang kwento natin ay nagkaroon ng positibong epekto na higit pa sa sarili nating mabuhay. Sa tingin ninyo ba ay dapat akong sumagot? Kung gusto mo lang, sabi ni Letty. Wala kang anumang obligasyon sa kanya. Nag-isip si Alex ng ilang sandali. Sa tingin ko ay magpapadala ako ng isang maikling tugon. Kinikilala ang kanyang pagsisikap at nagnanais ng tagumpay sa kanyang trabaho. Isang mapagpatawad na tugon, sabi ni Jasmine. At ang pagiging mapagpatawad ay palaging isa sa mga pinakamahusay mong katangian, Papa. Sumulat si Alex ng isang maikli, magalang ngunit may distansya na sulat. Kinikilala ang trabaho ni Luisa at nagnanais ng pinakamabuti sa kanyang pagsisikap sa rehabilitasyon. Ito ang huling komunikasyon na mayroon sila.
Mabilis na lumipas ang may taon NG Universidad ni Jasmine. Nagtapos siya ng may mataas na karangalan. Sumulat ng isang tesis tungkol sa makabagong modelo ng child protection at tinanggap sa ilang makilalang programa sa postgrado. Sa ikinagulat ni Alex, pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aral sa lokal na universidad, Silliman University. Bakit hindi mo tinanggap ang isa sa mga alok mula sa mas sikat na mga universidad? Tanong ni Alex. Dahil gusto ko pong magitrabaho sa komunidad na ito, Papa. Ang lugar na ito ang nagbigay sa aking eniga pangalawang pagkakataon at nais kong magambagi dito. Ngunit maaari kang makakuha na higit na karanasan sa isang mas prestihiyosong programa. Ang karanasan po ay hindi lamang tungkol sa akademikong prestihiyo, kundi tungkol sa tunay na epekto at maaari akong makaroon ng mas malaking epekto sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa isang komunidad na kilala ko ng mabuti. Naunawaan at iginalang ni Alex ang desisyon, tipikal kay Jasmine na piliin ang layunin kaysa sa prestihiyo. Sa panahon ng kanyang pag-aral sa postgrado, bumuo si Jasmine ng isang pilot program na mentoring na nauugnay sa mabatang nangangailangan sa matatandang mentor na nakalampas sa katulad na mapangyayari. Ang ideya ay batay sa sarili nating karanasan, paliwanag niya kay Alex. Minsan, ang pinakakwalipikadong tao upang tumulong sa isang tao ay ang isa na dumaan na sa parehong sitwasyon. Ang programa ay naging napakatagumpay at nawi sa pagiging ampo ng ilang mga organisasyon sa rehiyon. Nang matanggap ni Jasmine ang kanyang master's degree sa gawaing panlipunan, ang buong pamilya ay nandun sa madla para sa seremonya ang pagtatapos. Hindi pa nakakaramdam si Alex ng ganoong pagmamalaki. Mga ginang at ginoo, inanunsyo ng direktor ng programa. Ang ating valedictorian ay si Jasmine Santos, na bumuo na mentoring program na ikalawang pamilya na nakapagbabago na sa buhay na higit sa 100 bata sa ating rehiyon. Umakyat si Jasmine sa entablado ng may tiwala sa sarili at biyaya. Ang kanyang talumpati ay tungkol sa mga pangalawang pagkakataon, ang pamilyang pinili at ang kahalagahan ng pagbabago ng mapersonal na karanasan upang maging matul sa pagtulong sa iba. Noong bata pa ako, sabi niya, iniisip ko na ang aking kwento ay sinusulat ng mga taong walang pakialam. Natutunan ko na maaari nating piliin ang mga may akda ng ating sariling mga kwento. Ang aking pamilyang pinili ay nagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa perfeksyon o ideal na mga pangyayari. Ang pag-ibig ay tungkol sa pagpipiliang maging naroroon para sa isang tao araw-araw, lalo na kapag mahirap. Ang bawat isa sa inyo ay may kakayahang maging pangalawang pagkakataon sa buhay ng isang tao. Minsan, nangangahulugan iyon na opisyal na pagampon, minsan ay mentoring, at minsan ay simpleng pagiging isang palagian at mapagmahal na presensya sa buhay ng isang bata. Huwag ninyong maliitin ang kapangyarihan ng pagpili na mag-alala sa isang tao. Ang pagpipiliang iyon ay literal na makapagliligtas ng mabuhay. Ang madla ay tumayo sa isang mahabang palakpakan. Sila Alex, Letty, at Alberto ay umiyak sa pagmamalaki. Pagkatapos ng seremonya, isang matandang babae ang lumapit kay Jasmine. Nene, ako ang direktor ng isang pambansang organisasyon para sa proteksyon ng bata. Nais ko sanang makipag-usap sa iyo tungkol sa pagpapalawa ng iyong programa sa buong bansa. Tiningnan ni Jasmine si Alex bago sumagot. Ikaliligaya ko pong makipag-usap, ngunit hayaan ninyo po akong linawin ang isang bagay. Ang aking trabaho ay nakabatay sa komunidad. Ang anumang pagpapalawak ay kailangang mapanatili ang lokal na pagtutok na iyon, ngumiti ang babae, eksaktong salobin na inaasahan naming marinig. Sa mga sumunod na buwan, nagtrabaho si Jasmine kasama ang organisasyon upang bumuo na isang modelo na maaaring kopyahin sa iba't ibang komunidad habang pinapanatili ang pagtutok sa personal na koneksyon at lokal na epekto. Pinamamasdan ni Alex nang may pahanga kung paano pinamamahalaan ng kanyang anak ang profesional na oportunidad na ito habang pinapanatili ang kanyang mapangunahing halaga. Hindi ka ba natutukso na tanggapin ang maalok mula sa malalaking lungsod o mas matataas na sweldo? Tanong niya sa isang hapunan ng pamilya. Siyempre may mga sandali ng pagsubok, pag-amin ni Jasmine. Ngunit palagi akong bumabalik sa pangunahing tanong. Saan ako makagagawa ng pinakamalaking tunay na epekto? At ang sagot ay palaging narito. Sa ngayon, at sa totoo lang, Papa, bahaging dahilan ay ayaw kong lumayo sa ating pamilya. Kayo ang aking pundasyon, ang aking pinakmumulan ng lakas. Ngumiti si Letty.
Palagi kaming narito para sa iyo, nene, ngunit ayaw naming limitahan ka ang aming presensya. Hindi ninyo ako nililimitahan. Binibigyan ninyo akong lakas. May mahalagang pagkakaiba doon. Nang gabing iyon, matapos umuwi si Jasmine, lumipat na siya sa isang maliit ngunit komportableng apartment malapit sa opisina kung saan siya nagtatrabaho. Nag-usap sina Alex at Letty tungkol sa kung paano ito lumaki. Minsan ay mahirap paniwalaan na siya ang parehong natatakot na bata na nakilala natin higit 10 taon na ang nakalipas, puna ni Letty. Ang kanyang kakanyahan ay palaging espesyal, tugon ni Alex. Kailangan lang niya ng katatagan at pagmamahal upang ganap na umunlad. Sa tingin mo ba ay naging mabuti tayong magulang? Tumawa si Alex. Letty, tingnan mo siya. Mapagpatawad siya, matalino, nakatuon sa pagtulong sa iba, at masaya. Sa tingin ko ay naging pambihira ang ating trabaho, hindi palaging madali. Ang makinakamausay na bagay sa buhay ay bihira na maging madali, ngunit palaging kapakipakinabang. Tumango si Letty nang nakangiti. Hindi ko pinagsisisihan ang alinman sa ating magapagpipilian. Ako rin, nang sumunod na taglagas, inanunsyo ni Jasmine na seryoso na siyang nakikipagdate sa isang tao. Danilo po ang pangalan niya, sabi niya sa tanghalian ng linggo. Social worker din siya. Nagtatrabaho siya kasama ang mga kabataang nasa kalye. Paano kayo nakakilala? Tanong ni Alex. Sa pamamagitan ng trabaho, may bahagyang pag-overlap ang aming programa at nagsimula kaming magtulungan sa ilang kaso. Ang pagkakaibigan ay likas na umunlad. At alam ba niya ang tungkol sa kwento ng ating pamilya? Tanong ni Letty. Alam niya ang lahat at ganap niyang naunawaan at iginagalang ang ating ugnayan. Sa katunayan, nais niya kayong makilala. Nagpalitan ang tingin ng pagsangayon sina Alex at Letty. Ang sinumang pipiliin ni Jasmine ay kailangang maunawaan at tanggapin ang kahalagahan ng kanyang pamilya. Kailan namin siya makikilala? Tanong ni Alex. Ano po kaya sa susunod na linggo? Maari ko ba siyang dalhin sa tanghalian? Nang makilala nila si Danilo, agad silang nagustuhan nina Alex at Letty. Siya ay tapat, magalang at malinaw na tapat kay Jasmine. Mas mahalaga pa rito, nagpakita siya na tunay na interes sa kwento ng pamilya at paggalang sa makaranasang humubog sa kanila. Ikinuwento sa akin ni Jasmine kung paano kayo nakakilala, sabi ni Danilo kay Alex. Ang kanyang tapang sa pag-imbestiga sa sitwasyon at ang inyong kabutihan sa pagsama kay Jasmine at Letty sa inyong buhay ay tunay na nagbibigay inspirasyon. Iniligtas ni Jasmine ang buhay ko, sagot ni Alex. Anumang ginawa ko para sa kanila ay maliit pa kumpara doon. Ngunit pinili ninyong gumawang higit pa sa pinakamaliit na kinakailangan. Nagsasalita iyan ng malaki tungkol sa inyong pagkatao. Nagustuhan ni Alex ang matalinong sagot ni Danilo. Sa tanghalian, ibinahagi rin ni Danilo ang sarili niyang kwento. Lumaki ako sa mga foster home, sabi niya. Hindi ko kailanman naranasan ang katatagan na natagpuan ni Jasmine sa inyo. Ito ay bahagi ng dahilan kung bakit ako nagtatrabaho kasama ang makabataan sa katulad ng mga sitwasyon. Hindi ka ba nagkaroon ng matatag na pamilya? Tanong ni Letty. Hindi permanenteng pamilya. Ang ilang pamilya ay mababait, ang iba ay hindi masyado. Natutunan ko pong umasa pangunahin sa aking sarili. Nakaramdam si Alex ne agarang habag para sa binate. At ngayon, nararamdaman mo ba na mayroong kang pamilya? Tumingin si Danilo kay Jasmine nang may pagmamahal. Natututo na po ako kung ano ang kahulugan ng pagkakaruan ng taong tunay na nag-aalala sa akin. Itinatampo iyon ni Jasmine sa akin. Ang tapat at madaling tablan na katapatan ni Danilo ay nagpahanga sa buong pamilya. Matapos umalis nina Danilo at Jasmine, nag-usap sina Alex at Letty tungkol sa kanya. Ano sa tingin mo? Tanong ni Alex. Gusto ko siya, sabi agad ni Letty. Tapat siya. Mayroon siyang katulad na mga halaga sa atin at malinaw na mahal niya si Jasmine. Sumasang-ayon ako at gusto ko na naunawaan niya ang kahalagahan ng pamilyang pinili kung isa sa alang-alang ang kanyang sariling karanasan. Sa tingin ko ay mahusay ang naging pagpili ni Jasmine. Tumango si Alex. Palagi siyang mahusay sa pagtukoy na tapat na pagkatao sa mga tao. Wakas ang kwento. Ito ay isang kwentong binuo upang antigin ang ating mga puso. Ngayon, sabihin mo sa amin kung ano ang sa tingin mo. Naniniwala ka ba na gumawa si Alex ng mga tamang desisyon? Anong mga aral mula sa kwentong ito ang pinaka-umaligaw-ngaw sa iyong puso? Ibahagi sa amin sa mga komento ang iyong marefleksyon tungkol sa pamilya, pangalawang pagkakataon at ang halagang pagtitiwala muli. Ang iyong opinyon ay napakahalaga para sa amin. Huwag kalimutang iwanan ang iyong like at higit sa lahat,
Mag-subscribe sa channel upang hindi makaligtaan ang iba pang magkapanapanabik na kwento na aming inihahanda para sa iyo.